67 hanggang 73. The Boss Husband. Credit to the author. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Medyo nagulat si Melinda habang nakaupo siya sa kotse ni Justin. Hindi ko alam na nagmaneho ka ng BMW para bumili ng agahan para sa aming magkakapatid sa opisina, tiyak na mahirap ang trabaho para sa isang mayamang young master na tulad mo. I'm not some rich young master, this car is actually my wife. Hindi nahiya si Justin na sinabing, Sis Melinda, may isip mo lang ako bilang isang magandang batang lalaki na inaalagaan ng isang mayamang babae. Hindi maputi ang mukha mo. Tumawa si Melinda at sinabing, bukod dito, mas kapaki-pakinabang ka kaysa sa isang magandang bata. Habang nagbibiroan ang dalawa, pinaandar ni Justin ang sasakyan. Pagkatapos lamang nilang makarating sa kalsada ay nagtanong si Justin, Sis Melinda, paano mo gustong harapin ang mga naka-record na footage at mga larawan? Nanatiling tahimik si Melinda saglit bago sinabing, maaari mong itago ito, o itapon. Ayaw mo. So what if I keep it? Naniniwala ako na pagkatapos ng karanasang ito, hindi na muling susubok ng ganito si Department Head Marquez. Ordinaryong empleyado lang ako, at ayoko ng masyadong gulo, basta walang magtatangkang saktan ulit ako, okay na ako. Ang mga salitang iyon ay may kaunting kawalan ng kakayahan, ngunit ito ang kanyang matapat na sagot. Inasahan din ni Justin ang kinalabasan na ito, at tumango ng hindi mukhang nagulat. Hindi siya nanatili sa paksang iyon, at sa halip ay nagtanong, kung gayon, nais kong magtanong, magandang ginang, bilang salamat, saan mo ako gustong i-treat ng tanghalian? Dahil sa pagod, sinapon ni Melinda ang kanyang noo, magmaneho patungo sa famous road, mayroon silang ilang mga restaurant na medyo maganda doon. Mukhang pagod na pagod ka, inaantok ka na ba? Napansin ni Justin ang munting pagkilos ni Melinda. Yep, parang hindi pa tuluyang bumababa ang epekto ng gamot. Wala ring itinago si Melinda, talagang inaantok siya. Kumunat ang noo ni Justin, kung ganoon ay huwag na tayong mag-lunch, mas mabuti na magpahinga ka muna. Iuuwi na kita. Salamat. Naramdaman ni Melinda ang init na dumaloy sa kanyang puso, bigla niyang napagtanto na ang lalaking ito sa tabi niya ay may malasakit at maalalahaning side, kakain pa rin tayo, baka inaantok na ako, pero mas nagugutom ako. Sumunod si Justin ayon sa kagustuhan ni Melinda, at hindi nagtagal ay dumating ang dalawa sa isang medyo malinis na Cantonese restaurant. Mukha itong chain restaurant, at hindi masyadong mataas ang grade. Gayunpaman, mahusay itong gumana sa mabilis na ritmo ng lungsod pagdating sa paghahatid ng mga pagkain. Hindi nagtagal ay umupo na ang dalawa ay dali-dali silang umorder ng mga pagkain. Hindi pa nabubusog si Justin sa umaga bago siya umalis upang ayusin ang suliranin ni Melinda. Kanina pa kasi siya nagugutom kaya sinimulan na niyang kainin ang pagkain. Hindi mo ba kayang pansinin ang iyong imahe? Mukhang 3 taon kang hindi kumakain. Hindi napigilan ni Melinda ang pagtawa habang sinasabi niya. Something like an image is left for men and women who want to impress, I'm already married. Ang imahe ay walang halaga sa akin. Sabi ni Justin habang ngumunguya ng isang malaking subo ng pagkain. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang pumasok sa pinto sa likod ni Melinda ang isang lalaki at babae. Ang babae ay nakadamit ng kaakit-akit at maganda, na may maliit na figure. Mukhang sinusuri siya ng 2 lalaki sa likod niya. Nagkataon lang, hindi ko inaasahan na si Miss Melinda ay magpapa-appointment din para makisalo sa isang lalaki dito. Ang babae ay mapaglarong tumingin sa dalawa, at nakangiti habang nagsasalita. Bahagyang kakaiba ang reaksyon ni Melinda, ngunit agad na nagpakita ng isang mabulaklak na ngiti habang siya ay tumayo at sinabing, hindi ba't si Miss Wang din? At saka may 2 ka pang lalaking sasamahan ka. Mga katulong ko lang sila, kakatapos lang namin ng negosyo sa malapit na kumpanya at pumunta kami dito para kumain. Maaari ko bang malaman kung paano haharapin ang iyong lalaking kaibigan, Miss Brown? Medyo ayaw ni Justin na ibinaba ang kanyang chopstick, ngumiti at sinabi, ang pangalan ko ay Gibson, Justin.
Ira Wang, natutuwa akong makilala ka. Iniabot ni Ira ang kanyang kamay na may kumpiyansang ngiti. Marahang kinamayan siya ni Justin, pagkatapos ay muling umupo at kinuha ang kanyang chopsticks para kainin. Nagpadala si Ira ng masamang tingin, at malamig na ngumiti habang sinasabi, maaari ko bang malaman kung ano ang relasyon ni na Miss Brown at Mr. Gibson? Hindi kaya si Mr. Gibson ang bagong may kakayahang tao na natagpuan ni Miss Brown? Si Melinda ay hindi umatras kahit isang pulgada habang siya ay kaakit-akit na ngumiti at sinabing, Justin ang kasamahan ko, lumabas kami para magtrabaho. Kung tungkol sa isang capable person, siguradong hindi niya may kukumpara ang dalawang assistant ni Miss Wang sa capability. Higit pa rito, pareho silang matatangkad, at tiyak na makakapagpasaya kay Miss Wang. Ang dalawang babae ay magkalaban na may galit, ang kanilang mga mata ay parang malamig na hangin at matutulis na kutsilyo, dahilan upang maramdaman ni Justin na kumakain na ang temperatura ng hangin ay bumaba ng ilang degree. Masyadong magalang si Miss Brown, nakikita ko na si Mr. Gibson ay napakahusay na kumakain, dapat ay napakalakas niya. Kapag nagtatrabaho siya para kay Miss Brown, tiyak na kailangan niyang magsikap ng husto. Tama, ang dahilan kaya gutom na gutom si Mr. Gibson dahil sobra niyang pinaghirapan ang kanyang katawan. Nagkunwari si Ira na may natatarantang ekspresyon, mukhang kailangan ni Miss Brown si Mr. Gibson na gawin ang maraming bagay, ha? Kahit gaano kalaki ang isang taong kumakain, hindi niya kayang ikumpara sa lakas ng dalawang tao. Higit pa rito, sa dalawang lalaki, magagawa mo ang mga bagay na hindi maaaring gawin sa isang lalaki lamang, ano sa palagay mo, Miss Wang? Hindi maramo si Melinda sa kanyang counterattack. Maaari kayong makipagtalo sa lahat ng gusto ninyo, bakit ako hinihila dito? Bilang isang ginang, nagsasalita na parang rogue sa kalagitnaan ng araw, talagang magulo ang mundong ito. Tahimik na pamuna si Justin, nakaramdam siya ng kawalan sa babaeng ito na biglang sumulpot. Miss Wang, patawarin mo ako sa pagiging prangka, ngunit ikaw ay kahawig ng isang artista sa pelikula na talagang gusto ko. Itinaas ni Justin ang kanyang ulo, at seryosong nagsalita. Walang babae na hindi magugustuhan ng iba na pinupuri ang kanilang kagandahan, lalo na ang isang bata, matagumpay na babaeng karera na tulad niya na medyo sikat. Nang marinig ang mga salita ni Justin, ipinakita ni Ira ang kaunting pagmamataas, pagkatapos ay nagkunwaring walang pakialam habang sinabi niya, oh. Alin? Si Mr. Gibson ay hindi dapat mag-overestimate sa akin, walang paraan na may kumpara ko ang isang taong kasing sikat ni Miss Brown. Maingat na sinulyapan ni Justin si Ira ng ilang beses, at bumulong ng papuri, talagang kahawig mo siya sa hitsura ko, madalas kong panoorin ang mga pelikula ng aktres na ito, naalala ko ang pangalan niya ay Matsushima Kaide, narinig ba siya ni Miss Wang? Si Ira, na mukhang bahagyang nasisiyahan, ay agad na nagalit pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. She angrily snorted, marunong talaga magbiro si Mr. Gibson, sino ba Gibson actress na yan? Wala talaga akong ideya. Normal lang na hindi mo alam. Napabuntong hininga si Justin habang sinabi niya, medyo pamilyar ako sa Miss Matsushima na iyon, ngunit hindi ko agad nakilala ang iyong pagkakatulad sa kanya. Sinubukan kong isipin ang dahilan, at sa wakas ay nakarating ako sa isang conclusion. Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi ko nakilala ang iyong pagkakatulad sa unang tingin, ay dahil nakasuot ka. Agad na namutla at berde ang mukha ni Ira dahil sa galit niyang itinadyakan ang kanyang mga paa, tinitigan si Justin, at mabilis na lumabas ng restaurant kasama ang kanyang dalawang katulong. Si Melinda sa gilid ay sa wakas ay hindi na nakatiis sa kanyang pagtawa habang sinabi niya, talagang bulok ka sa kaibuturan, para isama si Ira sa isang Japanese Avenue actress. Sa tingin ko hindi siya makakatulog ngayong gabi. Tinatanong ng babaeng yun, bakit niya ako inistorbo habang kumakain ako? Bulong ni Justin. She is the PR for a different company, and often run into me, marami akong customer na inagaw sa kamay niya, kaya lagi niya akong inaaway tuwing nagkikita kami. Paliwanag ni Melinda. Masiglang sinabi ni Justin, kaya nakakamit ni Sis Melinda ang number 1 sa performance taon-taon, ang pagiging maganda talaga ang isa at tanging paraan. Hindi ito itinanggi ni Melinda, hinaplos niya ang kanyang makinis na mahabang buhok, ngumiti at sinabing, ganito ang industriyang ito, ngunit hindi mo dapat isipin ito sa maling direksyon.
Ang totoo, kapag nakipag-usap tayo sa malalaking korporasyong iyon, ang pinakamaraming nakukuha nila ay kumakain ng kaunting tofu gamit ang kanilang mga mata. Kung talagang susubukan nilang magkaroon ng ugnayan, hindi na natin kailangan na lumaban, ang mga nakatataas na partido ay mabigat na parusahan. Maliban na lang kung ayaw na nilang magtrabaho, tiyak na hindi sila maglalakas loob na gumawa ng anumang bagay upang lumampas sa kanilang mga hangganan. Sineseryoso ng mga malalaking korporasyong iyon ang kanilang reputasyon at mga usapang industriya. Sa totoo lang marami pa ring prejudices ang outside world sa trabaho ng isang PR, ngunit ito ay mga bagay na hindi maaaring makatulong. Tulad ng pag-agaw ko sa negosyo ni Ira, kung sasabihin mo sa iba na hindi ako nagbigay ng anumang espesyal na serbisyo, walang maniniwala dito. Sa Zenica, ang pagkain ng tofu ng isang tao ay nangangahulugan ng pagsasamantala sa isang tao, kadalasang tumutukoy sa isang babae at sa kanyang katawan. Tumango si Justin, at muling nagpakita ng makulit na ngiti habang sinabi niya, tama, kaya kilala rin ni Sis Melinda ang kapwa estudyanteng si Matsushima, parang may kaalaman ka rin sa larangang iyon. Hindi pwedeng pumalakpak ng isang kamay, para sa mga ganyang bagay, paano gagawin kung lalaki lang at walang babae? Kung ang isang babae ay walang alam, paano niya gagawin ang kanyang lalaki? Kung ang isang babae ay natutong umarte mula sa isang artista, mayroon bang anumang bagay na hindi nararapat tungkol doon? Sumagot si Melinda ng walang kaunting kahihiyan. Tunay na hindi nakaimik si Justin, pinadalhan niya si Melinda ng thumbs up, at ipinagpatuloy ang paglulubog sa sarili sa pagkain. 68. Pagkatapos kumain, inaantok pa rin si Melinda, kaya pinabalik siya ni Justin sa kanyang apartment, pagkatapos ay bumalik sa Yellow International. Pagbalik niya sa opisina ng Public Relations, maraming magagandang babae ang may kakaibang ngiti habang nakatingin sa kanya. Hindi maisip ni Justin kung ano ang nangyayari, kaya tinanong niya ang masiglang Kathy, na mas pamilyar sa kanya, Kathy, kumusta sa lahat? Si Kathy ay nagmeryenda sa isang bagay na mukhang gummy bear. Hindi lang natural ang kanyang well-developed body, tumanggap din ito ng maraming nourishment na nakatulong ng malaki. Dapat itong maging perpekto, ang mga bahagi na dapat magkaroon ng mas maraming taba ay maaaring maging mas mataba ng kaunti, at ang mga bahagi na dapat na mas slim ay hindi maaaring maging taba. Malinaw, ang may asawang ginang na si Zhang ay mahusay sa larangang ito. Saan ka nagpunta? Sagot ni Kathy na may kasamang tanong. Lumabas ako para ayusin ang ilang bagay. Si Justin ay hindi sapat na matapang na magsalita tungkol sa usapin ng paggawa ng pelikula. Ibinaba ni Kathy ang candy at tumayo. Ang kanyang mambak na parang bundok na dibdib at ang kanyang mabilog na kaakit-akit na mukha ay nakaharap sa kanya, at ang kanyang malinaw na mga mata ay tumitig ng husto kaya nakaramdam si Justin ng kaunting pagkalito sa loob. Nagpunta para ayusin ang ilang bagay eh. Kanino ka nagayos ng ilang bagay? Kasamang Little Gibson. Naaamoy ni Justin ang pabango ng koko sa katawan ni Kathy. Sa pagtingin sa bubbly na malambot na mukha na iyon, parang gusto niya itong kagatin, at dahan-daang sinabing, nag-iisa ako, at ito ay ilang mga bagay na walang kabuluhan. Biglang tumawa ng puchi si Kathy, ngumuso at inikot ang mga mata kay Justin, nagpapanggap pa rin, tumawag lang si Sis Melinda para humiling ng leave. Ikaw daw ang nagpauwi sa kanya. Ang Melinda na ito ay talagang hindi nakikipagtulungan. Bumulong si Justin sa kanyang puso, at awkward na ngumiti at bumalik sa kanyang upuan. Sa sandaling siya ay naupo, si Hannah na pinakamalapit na nakaupo ay inigulong ang kanyang swivel chair sa gilid ni Justin, at hindi malinaw na nagtanong, ano ang ginawa mo kay Sis Melinda? Hindi mo naman siguro itinulak pababa si Sis Melinda, di ba? Ang mga babaeng ito ay tunay na bastos, si Justin ay muling natuto ng bago. Palagi siyang nang-aasar ng mga babae, ngunit pagkatapos niyang pumasok sa Yellow International ay madalas siyang tinutokso ng mga babae. Medyo nasaktan ang ating mahal na kaibigan na si Justin dahil dito, at sa wakas ay naunawaan niya kung gaano kay Toto ang pakiramdam ng pang-aapi kapag tinutukan ng baril, at sa paglapit niya sa krisis na ito ay napagtanto niya, ang mga taong walang hiya ay hindi masasaktan. Kaya naman, iniunat ni Justin ang isang kamay niya upang yakapin ang hita ni Hannah, at dahan-daang isinara ang nasa ilalim ng palda ng itim na suit ni Hannah.
Ngayon, si Hana ay nakasuot ng nakabold na itim na fishnet na medyas, sa pagitan ng mga linya, ang mga patch ng Snow White na laman ng hita ay nahayag. Katulad nito, nagsuot siya ng isang pares ng open-toe leather-esque na takong, na nagsiwalat sa kanyang matingkad na pulang barnes na mga kuko sa paa, ito ay tumugma ng husto sa imahe ng kanyang batang may asawang babae. Ang kasuotan na ito ng isang white-collar city woman, ay perpektong nagpakita ng pagiging mature ng isang office lady. Ang matinding visual stimulation ay hindi isang bagay na maaaring maduplicate ng mga peking OL, office lady, sa mga pelikula ng isang partikular na isla ng bansa. Biglang napansin ang kamay ni Justin sa kanyang hita, nanginginig muna ang katawan ni Hana, bago agad hinawakan ang kamay ni Justin. Justin, gusto mo bang mamatay? Paano kung makita ito ng iba? Kasalanan mo kung nagtanong ka ng lantaran. Kung hindi ako kumilos ng mas masama, paano ko mabubuhay ang paraan ng pagpapakita mo sa akin? At saka, nakakaakit ang pananamit mo, hindi ba para ma-appreciate ng mga lalaki? Kalmado ang ekspresyon ni Justin, na parang walang nangyari, na parang may sinasabi siyang trabahong may kaugnayan kay Hana. Higit pa rito, sa paraan ng pagsasalita mo, parang kung walang nakakakita, mahawakan ko kahit anong gusto ko. Paano posibleng nakatagpo ng ganoong bagay si Hana sa opisina noon? Namula ang kanyang magandang mukha, tila isang prutas na hinog na kaya umagos ang tubig. Inikat niya ang kanyang mga mata kay Justin, ngunit lalong itong naging mapanukso, mas mabuting huwag kang kumilos ng walang ingat, isa akong may asawa. Kahit na maganda ang relasyon namin, magkatrabaho lang kami. Hindi ako yung tipo ng tao na iniisip mo. Ako rin ay isang taong may asawa, at hindi isang casual na tao. Natatakot ako na kapag naging casual ka ay umabot sa punto ng pagiging hindi makatao. Napataas ang kilay ni Justin habang sumagot, sa kasamaang palad, natamon ka. Sa sinabi nito, ang kamay ni Justin ay pilit na nabasag sa mahinang solong depensa ni Hana. Muli siyang umabant, at naginat pa sa pagitan ng mga hita niya. Ikaw. Huwag kang ganito. Medyo nabalisa si Hana, naramdaman na lamang niya ang isang nakakapasong mainit na palad na dumausdos sa kanyang hita hanggang sa ibaba ng kanyang tiyan, ngunit hindi siya agad nakaiwas, at sa halip ay nagmamaling ibinaba ang kanyang palda gamit ang kanyang dalawang kamay, ginagawa ang kanyang makakaya upang matiyak na ang ibang tao sa kanyang paligid ay hindi makapansin ng kakaiba. Sa mainit na bahagi sa pagitan ng kanyang mga hita, ang malambot na balat ay nagbigay kay Justin ng walang katulad na kasiyahan. Dahil sa kaba, ang mga hita ni Hana ay nagdikit ng mahigpit, at saglit ding nanginag. Nahawakan na ng ilan sa mga daliri ni Justin ang malasutlang panty sa ilalim ng palda ni Hana, hinaplos niya ito ng kaunti, at naramdaman pa ang ilang hibla ng buhok. Alam ni Justin kung ano iyon, at nagsiwalat ng masamang ngiti. Nakayuko ang ulo ni Hana habang namumula sa kahihiyan, sa isang mahina at malambing na hilanghing ay sinabi niya, huwag. Huwag gawin ito, mabilis na alisin ito. Hinihiling mo sa akin na ilabas ito, ngunit hindi lumayo kanina, at hindi hinaila ang aking kamay sa iyong hita. Ngayong nahawakan ko na, ibinaba mo pa ang palda mo para hindi makita ng iba. Kalmadong lumapit si Justin sa tenga ni Hana, at bumuga ng mainit na hininga sa kanyang earlobe na may hikaw. Nang inig ang katawan ni Hana, ang pamumula ng kanyang mukha ay umabot sa kanyang tenga. Buti na lang at nakaharap ang kanilang mga likuran sa iba pang nasa opisina, kaya naman hindi nakita ang anomalyang ito. Kailangan talagang i-reserve ang mga babae, pero hindi naman big deal ang paminsan-minsang indulgence, di ba? Parang may nakakabighaning kapangyarihan ang boses ni Justin habang bahagyang itinaas ni Hana ang kanyang mga mata, tulad ng mga alon ng tagsibol, sumulyap siya kay Justin, may taong hinahayaan ng samantalahin siya ng kaunti ngunit pinapahiya mo pa rin siya, mag-ingat dahil baka masigawan ko talaga kung paano mo ako hinaras at molestia. Hindi sumagot si Justin, at bahagyang iginalaw ang kanyang daliri sa ilalim ng palda, nabangga ang daliri sa isang sensitibong lugar, at tahimik na nagsimulang gumuhit ng mga bilog dito. Ning! Bahagyang umungol si Hana, at dali-daling tinakpan ang kanyang cherry lips, naramdaman lang niya ang matinding stimulation mula sa daliri ni Justin, at halos hindi na niya mapigilan ang isang malakas na helanghing.
Sa isang opisinang tulad nito kung saan naroroon ang lahat ng kanilang mga kasamahan, ginagamit ng isang binata ang kanyang kamay upang kuskusin ang kanyang pinaka-pribadong bahagi, at ginamit pa ang kanyang daliri upang marahan itong haplasan. Ngunit hindi lamang niya ito pinigilan, gumawa pa siya ng isang bagay upang itago ang nangyari. Hindi kailanman naisip ni Hana na mayroon siyang ganoong panig sa kanyang sarili, ngunit ang kakaibang stimulasyon na natatanggap niya ay naging dahilan upang hindi niya magawang tanggapin ang sitwasyong ito. Sa lalong madaling panahon, naramdaman ni Hana na ang bahagi sa pagitan ng kanyang mga hita ay medyo basa, dahan-daang binabad ang kanyang damit na panloob. Kung magpapatuloy ito sa ganitong paraan, naramdaman ni Hana na hindi niya matitiis ang kasiyahan at sa huli ay itutulak niya ang sarili sa kanyang mga daliri. Ding-ling-ling. Ding-ling-ling. Biglang tumunog ang telepono sa mesa ni Hana, para itong alarm, dahilan para mataranta ang bahagyang nahihilo na si Hana at inikat ang upuan sa sarili niyang mesa at kinuha ang telepono. Bumunot din ang kamay ni Justin mula sa lupaing iyon ng mga bulaklak ng peach, ngunit may natirang makapal na likido sa kanyang mga daliri. Pagkatapos lamang na huminto si Hana sa tawag sa telepono, galit siyang tumalikod at tumingin kay Justin, kasalanan mo ang lahat. May natitira pang isang buong hapon, pero basang-basa na ako sa loob, grabe. Hindi ko inaasahan na basang-basa ka. Ngumiti si Justin, at pinunasan ang kanyang mga daliri ng ilang beses. Agad na nawala ang galit ni Hana, at tumalikod na hindi pinansin si Justin. Ang tanging gusto niya ay maghanap ng butas at magtago sa loob nito, ang araw na ito ay masyadong nakakahiya, ngunit siya lamang ang nakakaalam, na sa sandaling iyon, maliban sa kahihiyan at panghihinayang sa kanyang puso, mayroong isang hindi pa nagagawang matamis na pakiramdam. Tapos na sa pananakit sa kanyang mahirap na kasamahan, mas nasiyahan si Justin sa kanyang puso, at naghanda na iyon ang computer para laruin ang larong mataas ang IQ sa kanya nang biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Ang mga tawag na natanggap niya kamakailan ay halos masamang balita, ngunit nang kinuha ni Justin ang telepono sa pagkakataong ito ay napagtanto niya na ang lahat ng nakaraang tawag sa telepono ay hindi itinuturing na isang malaking bagay. Ang tawag sa telepono ay mula kay Yuna, na may nanginginig, takot at umiiyak na boses, Young Master. Miss Shi. Siya ay kinidnap. 69. Si Marian ay kinidnap. Hindi ba siya nagpapahinga sa ospital? Yuna, magsalita ka ng malinaw. Anong nangyari? Matapos matanggap ni Justin ang nakakagulat na balitang ito, naging mas kalmado siya. Nakatanggap lang ako ng tawag sa telepono mula kay Master, na nagsasabi sa akin na dalhin si Young Master sa ika-84 na bodega ng daungan ng Stonegate City sa pinakasilangang lugar. Parehong dinala doon sina Miss at Miss Mo. At, bawal kaming tumawag ng pulis, kung hindi. Sa pagtatapos ng mga salita, humihikbi si Yuna na hindi siya makabuo ng mga salita. Yuna, nakumpirma mo na ba ito? Nakumpirma ko na, sabi ni Yuna, nagpapanik na rin ang mga doktor at nurse. Sinamahan ni Miss Mo si Miss sa paglalakad sa flower garden, at hindi na bumalik. Hiniling ko sa pamunuan ng ospital na ilihim muna ito sa ngayon, ngunit malalaman din ang katotohanan, ano ang dapat nating gawin. Para sa isang bagay na ganoon ang mangyari sa pagitan ng isang ama at kanyang anak na babae, masasabi lamang ni Justin na pinagsisisihan niya ang hindi pagpalo kay Kevin hanggang sa puntong siya ay naging mahina. Ang taong ito ay tunay na may isang lakas, na isang malakas na paghahangad, hindi lumuluha hanggat hindi niya nakikita ang kabaong. Yuna, huwag kang matarante, ako na ang bahala sa bagay na ito. Maghintay ka sa bahay, kukontaken kita. Pinayuhan ni Justin si Yuna saglit, pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Naramdaman ni Justin na kakaiba ang bagay na ito. Ayon sa logika, sa pamamagitan lamang ng paraan ni Kevin, hindi niya posibleng nakidnap ang dalawang babae mula sa hardin ng ospital ng ganoon lang, at dinala pa sila sa daungan ng Stonegate City. Talagang may isang taong dalubhasa sa paggawa ng mga bagay na ito na tumutulong sa kanya. Ngunit ang ginawa ni Shu Jihong sa huling pagkakataon ay nakaapekto na sa ilalim ng linya ni Marian, kaya malamang na hindi niya tutulungan si Kevin, kaya sino kaya ito? Bagamat alam niyang may binabalak si Kevin na maghayganti sa kanya, at hindi dapat saktan ang dalawang babae sa ngayon. Natatakot pa rin siya na baka may nagawa si Kevin sa kanilang dalawa.
Sa makatuwid, nagpasya pa rin si Justin na pumunta doon sa lalong madaling panahon. Sa pagkamangha ng mga babae sa opisina, kaunting oras na lang ang lumipas mula nang bumalik si Justin, ngunit muli siyang tumakbo palabas ng opisina. Dahil dito, lahat ng babae ay nagtinginan sa isa't isa na may pagkadismaya. Ang Stonegate City Harbor ay isa sa pinakamalaking harbor ng Huaxia, at sumasakop sa isang malawak na lugar. Kung ang isa ay hindi nakaranas nito sa kanilang sarili, hindi nila maaaring maunawaan ang impresyon ng kalawakan na ibinigay nito. Ang asul na dagat ay umaabot hanggang sa nakikita ng mata, habang ang mga tunog mula sa mga alon ay ginawa ang daungan na tila napakalamig at malungkot. Pagpasok sa daungan, ipinakita ng sasakyan ang galing nito sa patag na lupa. Kung titingin sa malayo, makikita ang isang puting sports car na tumatawid sa baybayin ng daungan na parang missile. Ganap na nakatuon si Justin sa kanyang paligid habang tinatapakan niya ang accelerator habang tinitingnan ang mga numero ng bodega sa gilid ng kalsada. Nagmaneho siya sa silangan ng halos 10 minuto bago nakita ang malaking bodega na may markang malalaking pulang numerong 84. Ang buong bodega ay mukhang sira na, ang mga kalawang na metal na pinto ay bahagyang nakabukas, at sa gilid nito ay may mga itinapon na mabatong materyales at apog na pulbos, na tila isang kakilakilabot na gulo. Habang papalapit siya sa destinasyon, mas naging mahinahon ang puso ni Justin. Sa totoo lang, isang terminong tulad ng kidnap ang palaging ginagamit niya laban sa iba noong nakaraan. Hindi niya akalain na darating ang araw na may mga agaw sa kanyang babae. Kahit na ang malamig na babae na iyon ay hindi iniisip ang kanyang sarili sa parehong paraan, sapat pa rin iyon para isipin ni Justin kung matatawa ba siya o maiiyak. Hindi nagmamadaling isinara ang pinto ng sasakyan, mabilis na nilingan ni Justin ang buong bodega, at hindi maiwasang sumimangot. Bagamat napakahirap unawain, ang kanyang matalas na pandama ay nagbigay daan sa kanya na mapansin na sa ilang mga blind spot sa bodega, may mga propesyonal na nakaistasyon sa paligid na naghahanap ng mga nanghihimasok. Nakaistasyon sila sa perpektong mga anggulo upang subaybayan ang bawat paggalaw sa bodega. Hulaan ni Justin na mayroon din silang medium-sized na long-range rifles. Ito ay isang gang na ang mga pamantayan ay nakascale sa internasyonal na antas. Naramdaman ni Justin na ang lahat ng ito ay kawili-wili, at nakadama pa ng kaunting kakaibang pananabik. Matapos ang paghakbang sa bodega sa pamamagitan ng malaking pasukan, naroon ang amoy ng matagal na pagkabulok. Walang laman ang sahig, habang ilang bahid ng sikat ng araw ang sumisikat sa mga butas sa mga bintana, dahilan para tila umiikot ang maputik na hangin sa bodega. Sa isang sulok ng bodega, nakita ni Justin ang dalawang maselang figure na nakatali. Nakita lang niya sina Marian at Talia na nakatali sa mga upuan, na may mga lubid na mahigpit na nakatali sa kanilang mga paa sa upuan, nakaupo silang magkatabi at hindi makita ang mukha ng isa't isa. Sa unahan nila ay isang grupo ng mga matipunong lalaki na nakasuot ng maikling manggas na kamiseta. May mga matangkad at matipuno at maikli at payat din, ngunit karamihan sa kanila ay may maitim na balat. Halata na madalas silang nabilad sa matinding sikat ng araw. Ngunit ang higit na nagbigay pansin sa kanila ni Justin ay ang katotohanan na nang makita siyang pumasok, nanatili silang walang pakialam, na parang hindi siya sineseryoso, at nagpatuloy sa pag-uusap sa isa't isa. Ang higit na nagpasigla kay Justin na makita ay ang mga armas sa kanilang mga kamay at sa kanilang mga likod, na karaniwang lahat ay AK-47, M16 at iba pang mga assault rifles. Ang mga baril na ito mismo ay hindi espesyal, ngunit ang lugar kung saan sila lumilitaw ay Huaxia. Kung ito ay ibang bansa, tulad ng USA halimbawa, hindi magpaparamdam si Justin kahit na may magdala ng M16 at maglakad sa mga lansangan. Ngunit ito ay masyadong kakaiba para sa isang grupo ng mga tao na lumitaw sa isang bansa kung saan kahit na ang mga pistola ay isang pambihirang tanawin. Napakalinaw ni Justin, ang organisasyon na tinawag ang kanilang sarili na mga tagapagtanggol ng Huaxia, ay hindi isang walang laman na pagyayabang. Para sa mga taong ito na makalusot nang hindi sila nahuhuli at ang pagpasok sa Stonegate City upang magsagawa ng kidnapping ay nagpakita na sila ay tunay na may kakayahan. Habang iniisip ito ni Justin, sa wakas ay napansin ni Kevin na nakikipag-chat sa ilang matipunong lalaki si Justin, at ang kanyang mukha ay agad na nagpakita ng puot at isang malisyosong ngiti.
Mr. Lysander, ito ba ang binata na gusto mong hulihin? Gumamit ng Ingles upang itanong ang tanong na ito ay isang lalaki na nakasuot ng walang manggas na kamiseta, pantalong camouflage ng militar at maikli ang buhok. Ang lalaking ito ay tila ang kanilang amo, habang ang kanyang kamay ay may hawak na isang Desert Eagle, isang pistola na tanging mga kakilakilabot na sundalo ang kayang dalhin. Ito rin ang nag-iisang pistol sa grupong ito ng mga tao. Nasa malapit na si Justin sa oras na ito, nang marinig niya ang impit ng lalaking ito, nagulat siya. Ito ay isang Vietnamese accent, kaya lumalabas na ang mga taong ito ay mula sa Vietnam. Oo, Mr. Long? Sana mahuli mo siya. Gusto ko siyang personal na ipadala sa impyerno. Mabangis na sagot ni Kevin. Kasabay nito, napansin ni na Marian at Talia na nakaupo sa dalawang upuan ang pagdating ni Justin. Tinitigan ni Marian si Justin na may masalimuot na ekspresyon, sa kanyang mapatla at magandang mukha ay may kaunting kawalan ng pag-asa, habang si Talia sa halip ay mukhang matigas ang ulo at medyo nagtataka, na para bang hindi siya makapaniwala na pupunta si Justin dito ng mag-isa para sa kanilang dalawa. Ang matangkad na lalaki na may apelyidong Long ay kasing laki ni Justin, at walang ekspresyong sinabi, Mr. Lysander, kailangan kong sabihin na talagang hindi sulit ang iyong pera na kumuha sa amin. Kung hahawakan lang ang lalaking ito, isa lang sa mga nasasakupan ko ay sapat na. Ang iba pang matatapang na lalaki ay nagpahayag ng mapagmataas na ngiti, malinaw na sumasang-ayon sa pagsusuri ng kanilang amo. Kinagat ni Kevin ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi, Mr. Long, pagkatapos kong gawin ang brat na ito at makuha ang bahagi na dapat sa akin mula sa pute na iyon, ang pera na ibinibigay ko sa iyo ay wala na. Ang sabi, ang kanyang mukha ay nagpahayag ng ilang kasakiman habang nakatingin kay Marian. Ang totoo, ang mga taong ito ng pagmamalabas ay humantong na sa orihinal na 30% ng shares ni Kevin na bumaba sa mas mababa sa 1%. Ang patuloy na pagbebenta ng kanyang mga bahagi sa ibang mga shareholder ay unti-unting humantong sa kanya sa pintuan ng kamatayan. Sa pagkakataong ito ay ibinente niya ang lahat ng natitira niyang bahagi, para lamang mapunta ang lahat sa ito. Walang takot na binalik ni Marian si Kevin, na parang wala siyang nararamdamang emosyon. Walang pakialam niyang sinabi, Kevin Lysander, talagang binaygo mo ako. Napagtanto ng babae na ang lalaking ito ay nakalampas na sa punto ng hindi na bumalik, at direktang tinawag siya sa kanyang pangalan, Kevin sa halip na tawagin siya bilang ama. Ngunit hindi niya inaasahan na sa kakilakilabot na sitwasyong ito, ang lalaking walang kinalaman dito ay talagang kalmadong hinarap ang kahihinatnan na hindi niya nararapat. Nagkasala si Maria na tumingin kay Justin, kahit na masama ang tingin niya sa lalaking ito, para pumunta siya rito ng mag-isa para sa kanya, magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya naantig. Kevin Lysander, hindi ka lalaki. Paano mo pakikitunguhan ang sarili mong anak ng ganito? Si Talia ay may matibay na karakter, at sa oras na ito sa wakas ay hindi na siya nakapagpigil sa mga pang-aabuso. Si Kevin ay kampante na tumawa, pagkatapos ay masamang tumingin kay Talia, ikaw, ligaw na babae, matagal na akong naiirite sa nakikita mo, kapag naayos na ang bagay na ito, tuturuan kita ng leksyon. Kung hindi dahil sa matandang hag na iyon na nagpoprotekta sa iyo noong nakaraan, hinagis na sana kita sa kama at ginawang ilang daang beses. Sino ka sa tingin mo? Isa kang asong babae na pinalaki ng pamilya namin ni Lysander. Walang hiya ka. Kasuklam-suklam. Kasuklam-suklam. Namula ang mukha ni Talia na natatakpan ng abo, pinilit niyang kumawala, ngunit ang propesyonal na nakatali na lubad ay ginawang walang saysay ang lahat ng kanyang pagsisikap. Nakita ni Justin ang tingin ni Maria na puno ng pagkakasala sa kanya, at nakita rin ang kanyang masamang ulo na si Talia na matapang na lumalaban. Sa kanyang puso ay hindi niya maiwasang magkaroon ng mas pabor na opinyon sa dalawang babae, ang isa ay alam ang tama sa mali at nauunawaan ang kabaitan, habang ang isa naman ay hindi nagpapasakop sa puwersa, nananatiling matuwid at matapang. Nakalulungkot na sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang mga kababaihan ay palaging gumaganap ng papel ng mahina. Ang dahilan kung bakit isinilang ang feminismo sa mundong ito ay dahil ang mga babae ay hindi makatanggap ng pantay na pagtrato, at ang pinakatwirang dahilan para doon ay dahil ang mga babae ay talagang hindi kayang talunin ang mga lalaki.
Ang sitwasyon sa harap ng kanyang mga mata ay pareho, dahil gaano man kanining ang dalawang babaeng ito sa mundo ng negosyo, gaano man karaming mga lalaki ang kanilang natalo, kapag sila ay naitugma laban sa pinaka-primitive, pinaka-vulgar na paraan ng pag-atake, maliban sa paggamit ng kanilang makapangyarihang mga dila, wala silang ibang magagawa. Marahil ito ang isa sa mga kondisyon para magkaanak ang sangkatauhan, kung kasing lakas ng mga lalaki ang mga babae, paano magkakaroon ng pagkakataon ang mga lalaki na maging knight saving the princess? Ang matapang na lalaki na may apelyidong Long ay tila hindi nakakaintindi ng Zen Icon, at hindi mapakali na unawain ang pagtatalo ni Kevin at ng dalawang babae. Tumingin siya kay Justin, nang makitang si Justin ay walang kahit katiting na kaduwagan, lumakad siya ng may paghanga. With English he said, bagaman malapit ka nang ipadala sa impyerno, matapang ka pa rin, hahayaan kitang mamatay ng buong katawan. Isang kakaibang ngiti ang ginawa ni Justin, at pinalaki ng interes ang lalaki. Pagkatapos ay ibinuko niya ang kanyang bibig para magsalita ng isang linya na hindi maintindihan ni Kevin at ng dalawang babae. Ang iyong apelyido ay Long, ano ang iyong pangalan? Bahagyang nagulat ang matangkad na lalaki, habang nakakunot ang kanyang mga kilay, ginamit niya ang parehong wika upang sumagot, marunong ka bang magsalita ng Vietnamese? Sino si Zillian Long para sa iyo? Patuloy na nakangiti si Justin habang nagtatanong. Kung nakakapagsalita ng Vietnamese ang lalaking ito ay nagulat, pagkatapos ay nang si Justin ay patuloy na gumamit ng Vietnamese at nagtanong tungkol sa pangalang Zillian, tanging, mind-blown, na lang ang natitira sa mukha ng lalaki. Sino ka lang? Naging seryoso ang mukha ng lalaki. 70, huwag mo akong masyadong sambahin. Dahil ang mga salitang Vietnamese ay naiintindihan lamang ng mga taong Vietnamese na naroroon, hindi umimik si Justin habang sinasabi niya, pumunta tayo sa isang mas tahimik na lugar at sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ng lalaki, ngunit sa huli ay tumango pa rin siya, at sinenyasan si Justin na manguna. Hindi naiintindihan ang isang salita, nagmamadaling nagtanong si Kevin, Mr. Long. Ano ang ibig sabihin nito? Ako ang amo mo, anong nangyari? Bakit hindi mo siya hinuhuli? Binayaran na kita ng pera. Huwag mo akong pakialaman. Itinaas ng lalaking may apelyidong Long ang Desert Eagle sa kanyang kamay, ang maitim na nguso ay agad na itinuro sa noo ni Kevin, at malamig niyang sinabi, ikaw lang ang kumuha sa amin, kung paano kami nagtatrabaho, wala kang posisyon para utusan kami. Natakot si Kevin hanggang sa bumagsak siya sa sahig sa kanyang puwitan, nanginginig sa malamig na pawis, walang lakas ng loob na magbitaw ng isa pang salita. Si Justin ay masyadong tamad na bigyan ng isa pang sulyap si Kevin habang dinadala niya ang lalaki sa ibang sulok. Matapos kumpirmahin na walang nakakakita sa nangyayari, tumalikod siya, at ginamit ang Vietnamese habang nagtanong, bakit pumunta ang Flood Shark sa Huaxia, hindi ba kayo natatakot sa Yellow Flame Iron Brigade? Nang marinig ang Flood Shark at Yellow Flame Iron Brigade, lumiit ang mga mag-aaral ng lalaki, ang Desert Eagle sa kanyang mga kamay ay biglang tumuro sa ulo ni Justin. Paus niyang tanong, sino ka lang? Bakit mo kami makikilala, ano ang relasyon mo sa Yellow Flame Iron Brigade? Umiling si Justin na may mapait na ngiti, kung ako ay mula sa Yellow Flame Iron Brigade, sa tingin ba ninyo ay makakaalis pa kayong buhay dito? Kung gayon sino ka? Ang lalaki ay hindi nang ahas na mag-relax. Ang taong ito sa kanyang harapan ay nagbigay sa kanya ng kakaibang mapang-ipong pakiramdam, habang tinitignan siya, mas lalong nalihis ang kanyang damdamin sa una nilang pagkikita. Saglit na nag-isip si Justin, at may kaunting pag-aalinlangan ay may inilabas siya sa bulsa ng kanyang dibdib. Ang isang maliit na bulsa ng dibdib ay natural na hindi maaaring humawak ng sandata, kaya hindi ito itinuring ng lalaki bilang isang mapanganib na aksyon at hinayla ang kanyang gatilyo. Tahimik lang siyang naghihintay kung ano ang inilalabas ni Justin. Nakikilala mo ba ito? Ang inilabas ni Justin sa kanyang bulsa ay isang maliit na singsing, halos kasing laki ng ordinaryong singsing sa kasal. Ang material ng singsing ay mukhang platinum, ngunit dahil sa mga taon ng pagkasuot, ang ningning nito ay lumilitaw na lubhang nabawasan.
Walang mga mamahaling bato na nagdedekorasyon dito, ito ay isang metal na singsing lamang. Ngunit ang kakaiba ay, sa singsing ay may mga pattern na may malatinte na pagtakpan, ang mga pattern ay komplikado hanggang sa punto na nakakapagpaikot ng mga mata ng isang tao. Kung ang singsing ay medyo pamilyar sa lalaki sa unang tingin, pagkatapos ay nang bigla niyang nasilip ang banda nito, ang maselang nakaukit na mga salitang Latin na iyon, agad niyang naramdaman ang pag-freeze ng kanyang dugo, at ang kanyang mga baga ay nabulunan. Nakita na niya ang singsing na ito dati sa isang dokumento, sa gitna ng kanyang barkada, ang pagkakaroon ng singsing na ito ay isang alamat lamang. Gayunpaman, kahit na malamang na hindi nila makikita ang singsing na ito sa buong buhay nila, dapat nilang tandaan ito, lalo na ang mga salitang Latin na nakaukit sa loob. Ang mga salitang Latin na ito ay ipinasa ng mga sinaunang Romano. Ito ay isang wikang matagal nang naglaho, ngunit sa mahiwagang wikang ito, mayroong isang salita, maaari rin itong tawaging isang pangalan, na kung saan ay isang bagay na hindi nila manggahas kalimutan sa buong buhay nila. Sapagkat, ang taong nagmamay-ari ng singsing na ito ay nagtataglay ng pinakamataas na kapangyarihan sa isang partikular na teritoryo, at siya rin ang taong higit nilang sinasamba mula sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Nakita ni Justin ang ekspresyon sa mukha ng lalaking ito, at alam niyang naiintindihan na niya. Kaya casual niyang ibinalik ang singsing sa bulsa ng kanyang kamiseta. Walang sino man ang maniniwala na ang token na ito na makakapagpabaligtad sa mundo ay tahimik na nakahiga sa isa sa mga bulsa ng lalaking ito araw-araw. Sige, huwag mong ipahalata ang ganyang ekspresyon. Hindi ako naniniwala na ang aking flood shark ay nabuo ng mga tanga. Magiliw na tinapik ni Justin ang malalawak na balikat ng lalaki. Nang inig ang katawan ng lalaki, at bumalik siya sa katinoan, nakita ang mainit na ngiti ni Justin, naramdaman lang niya ang lamig ng taglamig, ang lamig ng polar ice, iniisip ang mga nagawa ng lalaking ito sa nakaraan. Hindi niya mapigilan ang pagpawis ng malamig, nang hina ang kanyang mga binti at lumuhad siya sa lupa, gusto pa niyang ibaon ang kanyang ulo sa sementong sahig. Ang iyong subordinate na si Abner Long ay bumabati sa iyo aking hari. Si Abner ay tame time na sumigaw habang nauutil. Nagtaas ng kilay si Justin, tinatawag kang Abner Long, kung ganoon, kapatid mo si Zillian. Talaga, kagalang-galang na hari. Gaya ng dati, apat na paa pa rin ni Abner ang nasa lupa at hindi siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo habang siya ay magalang na sumagot. Walang magawa si Justin, maaari kang tumayo, ito ay huwaksiya, at hindi bahagi ng aking kaharian, hindi mo kailangang sundin ang etiketa. Nakita ni Abner na tila walang balak si Justin na pag-alitan siya, at maingat na gumapang pataas, umatras ng 3 hakbang, pagkatapos ay tumayo ng tuwid. Ang paraan ng pagtingin niya kay Justin ay ganap na nagbago. Ang kanyang malatigre na mga mata ay puno ng baliw na paggalang at pagsamba. Kailangan niya talagang makilala. Ang lalaking sinasabing maladyos na pag-iral mula sa bibig ng kanyang kapatid, ay talagang nagpakita sa kanyang mga mata. Tama. Biglang naisip ni Justin ang isang bagay, at sinabing, ayoko na tinatawag akong Harry. Kung ayaw mo, mangyaring baguhin ang iyong paraan ng address, maaari mo akong tawagin sa aking ibang pangalan. Oo. Iyong kamahalan Pluto. Buong pagmamalaking sumigaw si Abner, na para bang ang pagsigaw ng pangalang ito ay isang walang katulad na maluwalhating bagay. Nang makitang naiintindihan ni Abner ang kanyang pagkakakilanlan, hindi nagsalita si Justin ng anumang kalabisan na salita, at diretsyong nagtanong, bakit lumitaw dito ang flood shark, bagamat hindi ako gumawa ng utos na ipagbawal ang pagpasok sa huwaksiya, ang iyong kapatid na si Zillian ay sikat sa pagiging maingat, at hindi dapat basta-basta gumawa ng gayong panimulang pagkakamali. Magalang na sumagot si Abner, sa pag-uulat sa inyong kamahalan, ang mga paggalaw ng ating flood shark ay kinabibilangan lamang ng ilan sa mga coastal zone ng huwaksiya, at pagsasagawa ng mga trabaho sa transportasyon sa loob ng mga zone na iyon, kaya hindi kami masyadong nakatanggap ng pansin mula sa Yellow Flame Iron Brigade. Sa pagkakataong ito ay nakatanggap kami ng trabaho mula kay Kevin dahil ang trabahong inaalok niya sa amin ay maipapatupad sa isang maliit na lugar na may mababang panganib na kasangkot.
Kaya naman, pagkatapos pag-isipan ito, tinanggap namin ang misyong ito. Mayroon siyang sapat na pera para kunin kayo. Curious na tanong ni Justin. Sa ulat, ang kanyang pera ay nakuha sa pamamagitan ng pagbebenta ng lahat ng kanyang mga bahagi. Sumagot si Abner, sapat na para kunin kami para sa isang simpleng misyon na tulad nito. Nang sabihin niya ang mga salitang, simpleng misyon, ngayon, biglang naramdaman ni Abner na may mali. Paano naging simple ang misyong ito? Ang taong kailangan nilang harapin ay ang nasa harap ng kanyang mga mata. Gusto niyang baguhin ang kanyang mga salita, ngunit hindi alam ni Abner kung ano ang sasabihin, at nanatiling walang imak na may awkward na ekspresyon. Tila walang pakialam si Justin, sa kanyang isip ay napagpasyahan niya na si Kevin ay dapat na naibenta ang lahat ng shares ng Yellow International na hawak niya, at nakatanggap ng sapat na pera para gamitin ang mga mersenaryo. Hindi niya maiwasang makitang nakakatawa ito. Ang mga mersenaryong si Kevin ay nagtaya ng lahat para sa trabaho ay naging kanyang mga subordinate, ito ay maaaring ituring na hindi mapaniniwalaan na malas para kay Kevin. Abner, maaari mong isama ang iyong mga kapatid at umalis, aayusin ko ang lahat. Sabi ni Justin. Kamahalan, kailangan mo bang patayin namin si Kevin? Natatakot ako na madungisan nito ang mga kamay ng inyong kamahalan kung personal itong gagawin ng inyong kamahalan. Isang nagbabantang kislap ang kuminang sa mga mata ni Abner, sa kanyang puso ay gusto niyang barilin si Kevin sa pugad ng trompeta. Ang tulala na matandang ito, halos gawing katatawanan ng mersenaryong mundo. Gusto mong ipadala ang Death God sa impyerno. Hindi ba biro ito? Ang impyerno ay lupain ng kasiyahan ng kanyang kamahalan. Umiling si Justin, itali mo si Kevin, itapon mo siya sa isang sulok, at maaari kang umalis. Aayusin ko ang mangyayari pagkatapos. Kapag mas matagal kayong nananatili rito, lalo kayong naglalabas ng kawalang kasiyahan mula sa Yellow Flame Iron Brigade. Susunod kami, kamahalan. Hindi na nagsalita pa si Abner, ang pagsunod ay ang kanilang misyon bilang mga sundalo, bukod dito, ito ay isang utos mula sa pinakamataas na antas. Si Kevin, na nahihirapan, ay labis na nagalit. Itong mga hanggal na sundalo, matapos gastusin ang pera ay itinutok nila ang kanilang mga baril sa ulo ng kanilang amo. Kung hindi lang dahil may kailangan siya sa kanila, at hindi niya kayang talunin, gusto niya sana silang saksakin ng ilang beses. Sa oras na ito, nakita niya si Abner na walang ekspresyon na naglalakad, at agad na lumipat sa isang sabik ng ngiti, Mr. Long. Nahuli mo na ba ang Moldite na iyon? Hindi sumagot si Abner. Gumamit siya ng Vietnamese para makipag-usap sa kanyang dalawang pinakamalapit na subordinate, at ang kanyang dalawang subordinate ay agad na tumango ng seryoso. Ilang sandali pa, gumamit na sila ng lubid para itali si Kevin. Ang lakas ni Kevin ay walang hamon sa mga mata ng mga lalaking ito, matapos siyang itali na parang dumpling, direkta nila siyang inihagis sa lupa. Ang iyong katangahan ay dapat na nagpadala sa iyo sa apoy ng purgatorio noon pa man. Lumapit si Abner, malakas na umungol sa linyang ito sa Ingles, pagkatapos ay sinipa si Kevin, nawalan siya ng malay. Nang maayos na ang lahat, sumipol si Abner, at sa isang iglap, mula sa lahat ng panig ay lumitaw ang mga mersenaryo, maayos na sumasaludo. Pagkatapos maglabas ng utos si Abner, lahat ay sumigaw ng slogan, ngunit sila lang ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin nito. Kaagad na sumunod, sa pagkalito nina Marian at Talia, ang mga lalaking ito na kumidnap sa kanila ay umalis sa bodega na parang hangin, sila ay nawala sa paningin sa isang iglap. Sa sandaling ang dalawang babae ay hindi makapagsalita sa sitwasyong ito, si Justin na may ganoong ekspresyon na kasen relax na tulad ng dati ay lumakad, mayroon pang ang isang nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha. Justin, ano ang ibig sabihin nito? Hindi napigilan ni Talia na magtanong, nahihirapan sila kanina, paano ito biglang nagbago? Sabi ko, mismo, maaari mo bang hintayin na tanggalin ko ang mga tali bago tayo dahan-daang mag-usap? Hindi ka natatakot sa sakit, pero natatakot akong masaktan ang mabait kong asawang si Marian. Matamang tumingin si Justin kay Marian, at mahusay na kinalas ang komplikadong mga pagkakatali ng lubad.
Matalim na sulyap sa kanya ni Marian, at matamlay na sinabi, mas mabilis mong gawin ito kaysa sa mga taong nakagapos sa amin. Natigilan si Justin, pagkatapos ay ngumiti siya ng alanganin. Sa isip-isip niya. Ito ay natural, ito ang aking ginagawa para sa ikabubuhay. Matapos makalabas ang dalawang babae mula sa pagkakagapos, dahan-dahan silang tumayo, hinimas ang kanilang mga braso, at muling tumingin kay Justin ng kakaiba. Kung tutuusin, masyadong misteryoso ang lahat ng nangyari, paano nakaya nitong lalaking ito ang sitwasyon. Alam kong marami kayong pagdududa, pero sumakay ka muna sa kotse sa labas. Ipapadala ko muna kayong dalawa sa ospital, saka dahan-daang ipaalam sa inyo ang tungkol dito. Sabi ni Justin. Tapos siya. Kinagat ni Marian ang kanyang labi, at tumingin sa walang malay na si Kevin sa sahig. Mahigpit na sinabi ni Justin, sigurado ka bang gusto mo pa ring panatilihin ang nakikiramay na paninindigan? Tahimik na tumitig si Marian, pagkatapos ay mapait na ipinikit ang kanyang mga mata. Nang muli niyang buksan ang mga ito, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bakas ng kawalang interes at resolusyon. Umiling siya, sinabi niya, "Tara na." 71. Ang taktika na ito ay medyo masyadong malupit. Mabilis na sumakay ang tatlo sa kotse ni Justin. Habang nagmamadaling bumalik sa ospital, tumawag si Justin kay Yuna upang ipaalam sa kanya na ligtas at maayos ang lahat. Napaiyak si Yuna sa tuwa, at hiniling sa kanila na magmadaling bumalik sa ospital upang masuri nila si Miss. Patuloy na ginugulo ni Talia si Justin tungkol sa aktwal na nangyari. Kahit na ang malamig na si Marian ay nagkuwaring walang pakialam, siya rin, paminsan-minsan ay sumulyap kay Justin, halatang medyo curious din tungkol dito. To be honest, ang evaluation niya sa mura niyang asawang ito, from the initial disgust, to disregard. Unti-unti ay nagkaroon siya ng kaunting interes sa kanya, lalo na tungkol sa ilang araw na ito ng mga mahimalang pagtatanghal. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng udyok si Marian na unawain ang isang tao, ngunit kung ito ay tungkol sa pagkagusto sa kanya, malayo pa rin iyon. Batay lamang sa kanyang walang pakialam na ugali, hindi nag-abala na umakyat sa mas mataas na ginawa ni Marian, na sineseryoso ang kanyang trabaho, ay hinamak siya. Hindi nakayanan ni Justin ang sunod-sunod na tanong ni Talia, at casual na nagluto ng kasinungalingan. Sinabi niya na pagdating niya ay tinawag na niya ang Special Forces ng Stonegate City upang harapin ang kanilang kriminal na gang. Kung hindi sila aalis kaagad, mapapalibutan sila at mapapawi ng Special Forces. Nagsinungaling si Kevin sa kanila na walang espesyal na puwersa sa lugar na ito, kaya si Kevin ang tunay na gumagawa ng masama. Sa huli, matalino nilang pinili ang kunin ang pera ni Kevin at umalis, at hindi na nila pinansin ang tatlo sa kanila. Ang kasinungalingang tulad nito ay malamang na hindi man lang makumbinsi ang isang 3 taong gulang na bata, ngunit si Justin ay patay na sa kwentong ito nang hindi ito pinababayaan. Sa huli, habang humihingal sa galit, sumuko si Talia, umupo sa likod ng kanyang upuan at hindi na inabala si Justin. Ang totoo, kung hindi dahil sa binaliwala ni Justin ang kanyang personal na kaligtasan at sinunod ang hiling ng mga taong iyon na iligtas silang mag-isa, hindi sana nila pinabayaan si Justin ng ganoon kadali. Tiyak na nabasag nila ang bawat hadlang upang mahanap ang katotohanan. Hindi nagtanong si Marian tungkol doon, at biglang nagtanong ng isang tanong lang, anong lengguwahe ang ginamit mo para makipag-usap sa lalaking iyon kanina? Oh, Vietnamese. Alam ni Justin na hindi niya ito mate at tago. Hindi maiwasan ni Talia na tumingin kay Justin na may ekspresyon na nakatingin sa isang freak, marunong ka sa English, French, Italian, Spanish, German, Japanese, at marunong ka pa ng Vietnamese. Ganun ba talaga kakaiba? Actually, marunong din ako ng Thai, medyo magkatulad ang dalawang wika. Walang kahihiyang kinuha ni Justin ang ekspresyon ni Talia bilang paggalang, at bahagyang nagyabang. Bahagyang naantig si Marian, pagdating sa mga wika, marahil ang lalaking ito ay tunay na henyo. Ngunit nang pag-isipan niya ito sandali, napansin niya na may problema, bakit ka natuto ng Vietnamese? Ngumisi si Justin at sumagot, aking asawa, malamang narinig mo na ito noon pa.
Noong taong iyon, nagkaroon ng slogan ang Vietnam na tinatawag na Sacrificing a Generation of Maidens, Prospering Vietnam's Economy. Ang mga babaeng Vietnamese ay maganda, mataas ang kalidad ngunit mura. Natutunan ang wika pagkatapos pumunta sa Vietnam para maglaro ng ilang beses. Matapos ihatid si Marian sa ospital, hindi nagtagal si Justin, at iniwan ang mga natitirang usapin kay Talia at Yuna upang ayusin. Sa kabutihang palad, wala pang tumawag sa pulisya, kaya naligtas sila sa maraming gulo. Pagkatapos lumabas ng ospital si Justin, tumawag siya sa telepono. Maya-maya'y kumonekta ang telepono, at isang pamilyar na boses ang nagmula sa kabilang linya. Mr. Gibson, dinala na dito ang taong gusto mong hulihin natin, naghihintay na personal mong haharapin. Nasa Zangrezi, o hindi, ngayon tinatawag itong Zang Residences, tama ba? Tumawa si Justin habang nagtatanong. Sa telepono, diretso ring tumawa si Hudson, salamat lahat kina Mr. Gibson at Miss Roslyn sa palihim na pagtulong, kung hindi ako, si Hudson ay hindi magkakaroon ng araw na ito. Si Justin ay hindi na natiling magalang sa kanya, at sinabing, Hudson, pupunta ako ngayon. Bago iyon, maaari mong simulan ang pagdurusa sa taong iyon, ngunit tandaan mo ito, bawal mo siyang patayin, lahat ng iba pa ay patas na laro. Gusto kong hindi na siya magkaroon ng mga kuko na kumamaw sa isang tao kailanman muli. Oo Mr. Gibson, mangyaring maging mahinahon at ipaubaya sa akin ang mga bagay na iyon. May bahid ng kalupitan ang boses ni Hudson. Pagkababa ng telepono, dahan-daang sumakay si Justin sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa Zang Residences. Ito ay para bigyan din si Hudson ng kaunting oras para turuan si Kevin ng leksyon. Kung kay Justin, na mas gugustuhin niyang tanggalin si Kevin minsan at para sa lahat. Ngunit dahil nagpasya siyang makisalamuha sa lipunan, ang pagpatay sa kanyang biyenan ay medyo mali. Bukod dito, bagamat lubos na nadismaya si Marian sa ama na ito, kapag nalaman niyang pinatay nito ang kanyang ama, maaaring ito ay isang bagay na hinding-hindi niya mapapatawad. Ang relasyon sa pagitan ng mga tao ang pinakamahirap intindihin, tulad niya at ni Marian, ilang araw na ang nakalipas, estranghero lang sila sa isa't isa. Pero ngayon, hindi na niya maiwasang isaalang-alang ang nararamdaman nito. Sa oras na nakahanap si Justin ng bakanteng lote para iparada ang kanyang sasakyan, humigit kumulang kalahating oras ang lumipas bago siya nakarating sa Zang Residences na naglalakad. Nang makita ng mga gwardya ng pinto si Justin, sabay-sabay silang yumuko. Nakita ni Justin ang takot sa kanilang mga mata, tila sariwa pa rin sa kanilang isipan ang mga alaala nila sa pagpasok niya noong gabing iyon. Mr. Gibson. Ang pamilyar na boses ni Hudson ay narinig mula sa pinto, sa tabi niya ay 5 matipunong subordinate, at naglakad sila patungo kay Justin. Nakasuot siya ng puting kamisete at gintong Rolex na relo, na nagbigay sa boorish na lalaking ito ng hangin ng isang amo. Mukhang naging maganda ang mga araw mo, mas mukha kang boss ngayon. Mapaglarong biro ni Justin. Namula ang matandang mukha ni Hudson, lahat ito ay salamat sa mahusay na pamumuno ni Miss Roslyn. Isa lang akong boorish, at ang mga nasasakupan ko ay puro sworn brothers, hindi ko maintindihan ang mga bagay na iyon. Naguguluhan na nagtanong si Justin, nakipag-ugnayan ba sa iyo si Roslyn? Si Hudson ay nakatitig sa kawalan, at kaagad na tumawa ng maluwag, alam ko kung ano ang ikinababahala ni Mr. Gibson, huwag mag-alala, Mr. Gibson. Ang mga tao mula sa West Union Society na itinanong sa aking tabi ay lahat ay iniiwasan ko. Napakatago rin ang koneksyon ko kay Miss Roslyn. Nakipag-inuman pa sa akin si West Union Society's President Sito kahapon. Ang opinyon ng matandang multo ay talagang nagpapasalamat siya na pinabagsak ko si Dante. Oh! Walang pinaghihinalaan ang Sito Mingze. Hindi naniniwala si Justin na ang malaking shot ng underworld ng kanlurang rehiyon ay maaaring maging napakatanga. Tuwang-tuwang sinabi ni Hudson, naghanda si Miss Roslyn ng isang magandang dula ilang araw na ang nakalipas, ang kanyang Red Thorn Society at ang aking mga nasasakupan ay nakipaglaban para sa isang bahagi ng teritoryo, at maraming tao ang namatay, sa huli ang teritoryo ay inagaw ko.
Sa totoo lang, lugar lang iyon para pag-usapan namin ni Miss Roslyn ang mga bagay-bagay, at isa itong tagwan. Gayunpaman, pagkatapos na isakripisyo ang ilan sa mababang antas ng basura, pinahintulutan na ako ng Sito Mingze na makapasok sa grupo ng mga matatanda ng West Union Society. Hindi ka maaaring maging pabaya, bago ang huling sandali, walang nakakaalam kung ano ang magiging resulta. Patuloy na naramdaman ni Justin na hindi maaaring maging ganito kasimple ang mga bagay, kaya't ibinigay niya ang payo na ito. Seryosong tumango si Hudson, ngunit patuloy siyang tumingin kay Justin ng may malaking pagtitiwala. Paano kung hindi talaga ako pinagkakatiwalaan ni Sito Mingze? Kasama ang lalaking ito, sa pinakamasamang sitwasyon, maaari naming laging pasukin ang tagwan ng matandang multo at patayin siya, hindi ba't halos pareho iyon sa paraan ng pag-alis niya kay Dante? Halos naunawaan ni Justin kung ano ang nasa isip ni Hudson, ngunit tamad siyang magsabi pa. Bagamat hindi siya natatakot na gumawa ng isang hakbang, ang problema na dadalhin sa kanya kung siya ay personal na gumawa ng higit pa o mas kaunti ay maaaring magpilit sa kanya na umalis sa kanyang kasalukuyang tahimik na pamumuhay. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi madaling kumilos si Justin sa kanyang sarili. Nasaan ang Kevin na iyon? Tanong ni Justin. Ngayon lang nalaman ni Hudson na ang pangalan ng matandang iyon ay Kevin, habang nakaturos sa isang garahe sa malayo ay sinabi niya, sa loob mismo, narinig ng kapatid kong si Will ang tungkol sa gustong gawin ni Justin, at nagboluntaryo. Kapatid mo. Naisip ni Justin ang delinkwenteng babaeng iyon na nagtanong sa kanya ng nakakalokong tanong na, bakit hindi ka tumatakbo? Sa araw na iyon. Tila pagkatapos na maging amo ng kanyang kapatid ang lugar na ito, naging komportable ang buhay para sa kanya. Kakatwang ngumiti si Hudson habang sinabi niya, maaaring hindi ito alam ni Mr. Gibson, ngunit ang aking kapatid na babae ay may mas maraming panloloko kaysa sa akin, sa kanyang kapatid. Dahil sinabi ni Mr. Gibson na hanggat hindi siya mamamatay ay ayos lang, agad na kinasuhan ng kapatid ko pagkatapos marinig iyon. Naniwala si Justin sa sinabi ni Hudson, dahil naalala niya si Will na pinahirapan ni Ray sa kama noong araw na iyon. Sa pagtanggap ng gayong hindi makataong pagtrato, hindi maiiwasan na siya ay naging psikolohikal na baluktot. Natural, gusto rin niyang gumawa ng ilang mga pervert na bagay sa iba. Sa pangunguna ni Hudson, lumakad si Justin patungo sa hindi kapansin-pansing maliit na garahe. Bago pa man siya makarating sa mga pintuan, narinig na ni Justin ang sigaw na nagmumula sa loob ng garahe. Ang mga sigaw na iyon ay mula kay Kevin, at ang mga ito ay puno ng pighati at sakit. Walang gaanong sikat ng araw sa garahe, kaya ang espasyo ay naiilawan ng ilang puting maliwanag na ilaw. Sumalubong sa hangin ang nasusunog na amoy, habang ang paligid ay napuno ng mga itinapon na kasangkapan, tela ng kurtina at iba pa. Sa sandaling pumasok sila, nagpa-goosebumps si Justin sa eksena. Well, hindi lang si Justin, maging si Hudson at ang iba pang matipunong lalaki ay nagkaroon ng goosebumps. Sa isang bakanteng lugar, nagkalat ang mga branded na damit ni Kevin, maging ang kanyang underwear ay itinapon sa kung saan. Ang kanyang mga taon ng kahalayan ay naging maluwag at mabigat ang laman ng kanyang maputlang katawan. Nakatali ang mga kamay niya ng lubad sa kisame, at hindi makagalaw kahit isang pulgada, habang nakatali rin ang mga paa niya. Nakayuko lang siya. Kung iyon lang, ang mga ekspresyon ng lahat ay hindi magiging kakaiba, ngunit sa likod ni Kevin ay nakatayo ang isang payat na bata. Nakahubad din siya, at nakayakap pa kay Kevin sa baywang, gumagawa ng isang bagay na hindi dapat gawin ng isang lalaki sa ibang lalaki. Habang humihingal, nagpakawala siya ng mga paos na sigaw na parang pagpapalaya. Si Kevin ay talagang nilabag ng ibang lalaki. Hindi nakakagulat na patuloy niyang pinakawalan ang mga panaghoy ng dalamhati at sakit. Noon pa man ay pinaglalaroan na niya ang iba, ngayon ay pinaglalaroan na siya. As of this moment malamang wala pa siyang lakas para umiyak. Habang siya ay nasa ibang bansa, nakita na ni Justin ang mga ganoong eksena noon, ngunit talagang hindi ito nakakagambale gaya ng isang ito. Bukod dito, ito ay nasa kanyang mukha, at nakikita niya ng malinaw ang bawat maliit na detalye. Mr. Gibson? Bro? Kumusta?
Itong taktika ko ay medyo maganda, tama ba? Sa sandaling ito, nakita ni Willa na nakatayo sa isang sulok ng silid ang mga taong pumasok, at lumakad ng may nakakaakit ng ngiti, na parang gusto niya ng papuri. Ying! Masyadong malupit ang taktikang ito, hindi ba? Nanginginig si Hudson. Naiinis na ngumuso si Willa, para sa isang taong nang ahas na galitin si Mr. Gibson, ito ay itinuturing na madali. Kung hindi dahil hindi ko kayang kitilin ang buhay niya, mas malupit pa rin ako. Sabi ni Willa, habang nakatingin kay Justin na may nakukulam na mga mata. Ngunit si Justin ay hindi nang ahas na makipag-ugnayan pa sa sira-sirang babaeng ito, hindi siya sumang-ayon o hindi sumasang-ayon habang siya ay nakangiti, at muli ay sumulyap sa tanawin na maaaring magligaw ng isang lalaki. Sa pagkakataong ito, bigla siyang may napansin sa binata na lumabag kay Kevin. Bakit parang pamilyar siya? 72. Ang taong iyon ay Ray. Sa wakas ay nakilala ni Justin ang kaawa-awang tao na iyon, hindi niya inaasahan na siya iyon. Kung ikukumpara sa huling beses na nakilala niya si Ray, ibang-iba ang hitsura niya. Ang dating slim face niya ay mas balingkinitan pa, sobrang gulo ng buhok na parang gamulong-gulong sa damuhan, nasubsob ang pisngi, at medyo marami na ang mga gasgas at gasgas sa katawan. Ang mas lalong nagpahirap sa kanya na makilala ay ang kanyang magulo at nakakalokong ngiti. Sa halip na tawagin siyang tao, maaari siyang tawaging hayop sa hugis ng tao, na walang katalinuhan. Ang young master ng orihinal na pamilya Chen ay naging isang bagay na hindi mukhang tao o multo, marahil ito ay kalooban ng langit. Gayunpaman, hindi siya naawa ni Justin kahit kaunti, ang karma ay natural na may paraan ng pagbibigay ng kabayaran. Ang Ray ngayon ay ang resulta ng pagiging makasalanan niya sa nakaraan. Tumingin si Willa kay Ray na may masamang tingin. Si Ray ang sumire sa kanyang buhay, at kaya walang dahilan para hindi niya ito kamuhian. Tama, hindi na siya tinatawag na Ray, ngayon isa na lang siyang asong pinalalaki ko. Habang nagsasalita si Willa, bigla niyang hinaila ang lubad sa kanyang kamay. Si Ray na desperado lang na binatukan si Kevin ay biglang kinaladkad pababa sa lupa na may paos na sigaw. Pagkatapos ay tulad ng isang aso mabilis siyang gumapang sa harapan ng mga paa ni Willa at sinimulang dilaan ang kanyang mga daliri sa paa. Sa sandaling iyon, napansin ni Justin na sa leeg ni Ray ay isang leather collar na ginagamit para sa mga alagang hayop, na may tali sa kamay ni Willa. Ang mga galaw ni Ray ay nawala na ang lahat ng katwiran, tila siya ay nakatanggap ng napakaraming mental shock at naging baliw. Sa tuwing nakikita ko ang bastard na iyon, parang gusto kong lagyan ng bala ang ulo niya, pero ayaw lang ng kapatid ko. Mabangis na sabi ni Hudson. Ang pagpatay sa kanya ay magiging napakadali sa kanya. Gusto ko siyang pahirapan, pinaglaruan niya ako noon, kaya hinayaan ko na siyang paglaruan ng ibang lalaki. Gabi-gabi ay may mga kapatid na nambubuli sa kanya para paglaruan siya. Hindi pa huli ang lahat para patayin siya pagkatapos nating makipaglaro sa kanya hanggang sa magkasakit tayo sa kanya. Natural na sinabi ni Willa, Mr. Gibson, kailangan mo pa ba ang aking alaga para mapagsilbihan ang matandang iyon? Sinulyapan ni Justin si Kevin na nawala ng malay sa sakit, at walang ekspresyong sinabi, kaya niyo yan, pero nananatili ang linyang iyon, hanggat hindi siya namamatay, walang ibang mahalaga. Dahil natupad ang kanyang layunin dito, tumalikod si Justin para umalis, wala siyang mood na ipagpatuloy ang panunood. Kung ito man ay si Kevin o si Ray, kung ano ang kanilang natapos ay hindi na mahalaga. Ngunit sa mundong ito, ang mga plano ay hindi makakasabay sa katotohanan. Habang si Justin ay papunta sa ospital, muling tumawag si Hudson, ipinaalam niya kay Justin ang isang balita na nagpasinde kay Justin. Si Kevin ay naging baliw. Ang napakaraming nabigong mga pagtatangka sa paghihiganti, na itinapon sa mga basurahan, pagkatapos ay itinali ng mismong mga mersenaryo na kanyang inupahan. Mataas ang kanyang hangarin ngunit lahat ng kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan. Bilang karagdagan, nawala ang lahat ng kanyang bahagi sa Yellow International. Si Kevin na halos wala ay nasaroon ng loob, ngunit ngayon ay inalis niya ang kanyang huling bit ng dignidad bilang isang tao ng bastos na Ray na iyon.
Orihinal na anak ng isang mayamang pamilya na naglaro sa nilalaman ng kanyang puso sa kalahating buhay, sa huli ay nakatanggap siya ng napakalungkot na pagtatapos. Marahil ang pagiging baliw ay isang uri ng pagpapalaya para kay Kevin. Hiniling lang ni Justin kay Hudson na dalhin si Kevin sa mental hospital ni Stonegate City. Para sa lahat ng iba pa, dapat na maunawaan ni Hudson kung ano ang gagawin. Habang nagbubuntong hininga si Justin sa usapin ni Kevin, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Talia. Ang magandang superior na ito ay hindi kailanman nagpakita sa kanya ng isang ngiti, kahit na siya ang nagligtas sa kanya sa pagkakataong ito, pinananatili pa rin niya ang ekspresyong iyon na parang may utang sa kanya. Pakiramdam ni Justin ay labis na walang magawa tungkol dito. "Hello? Anong utos mo, Miss Mo?" Malungkot na bati ni Justin. Sa linya, medyo naiinis si Talia, "Ano? Sa tono mo, parang torture sa'yo ang pakikipag-usap sa akin." "Hindi ito torture, nakaramdam ako ng labis na pabor." Sumimangot si Justin, ang babaeng ito ay talagang gustong makipag-away. Ngumuso si Talia sa telepono, "Hayaan mong sabihin ko sa iyo, iniimbitahan ka ng babaeng ito para sa hapunan ngayong gabi, huwag tanggihan ang kanyang mabait na alok." Si Justin ay labis na nag-aalinlangan, at maingat na nagtanong, "Mismo, maaari mo ba akong ipadala sa isang lugar ng kainan upang muling maghabol ng utang?" "Mamatay ka na, Justin." Ang babaeng ito ay nagpapakita ng malaking kabaitan sa pamamagitan ng pasasalamat sa pagligtas mo sa akin, kaya naman inanyayahan kita sa labas para kumain. Akala mo ako yung tipong mahilig mang-away, yung tipong insensitive at walang puso, yung tipong babae. Iyon ay walang sabi-sabi. Tahimik na pamuna si Justin, ngunit sa kanyang bibig ay sumang-ayon pa rin siya. Pagkatapos ng lahat, walang dahilan para tanggihan niya ang kanyang alok, siya ay talagang medyo nagugutom din. "Kung ganoon ang kaso, pumunta sa paradahan ng kotse ng aming kumpanya, doon namin dadalhin ang aking kotse." Pagkatapos niyang sabihin ito, ibinaba ni Talia ang tawag ng hindi pinapayagan ang anumang pagtanggi. Kumikilam ang tiyan ni Justin, kaya mas mabilis siyang nagmaneho, at nakarating sa basement car park ng Yellow International. Karamihan sa mga tao ay nakaalis na sa trabaho, kaya medyo walang mga sasakyan ang paradahan ng sasakyan. Ang pulang Audi A4 ni Talia ay kitang-kitang nakaparada sa isang sulok, habang ang may-ari nito ay nakatingin sa kanyang relo na naghihintay sa kanya. Nagpalit na si Talia ng mga casual na damit, isang itim na cotton dress, perpektong nakatikip sa kanyang slim waist at outstanding butt, sa ilalim ng pares ng magagandang mahabang malajade na binti ay isang pares ng kristal na high heels. Nakahubad ang isang ulo ng makinis na mahabang itim na buhok, na umakma sa kanyang kasuotan. Tulad ng dati, ang magandang mukha ay puno ng katalinuhan, at may kaunting makeup dito, na nakakatugon sa mga kinakailangan bilang isang tradisyonal na eleganteng at makintab na kagandahan ng silangan. Kung hindi niya alam kung gaano mabangis at walang awa ang babaeng ito, si Justin ay magiging katulad ng ibang mga lalaki, na nabighani sa kagandahan at karisma ni Talia. "Pumasok ka." Hindi nagpatalo si Talia sa paligid, nang makitang lumakad si Justin, agad niyang binuksan ang pinto at umupo sa driver's seat. Pagkasakay ni Justin sa kotse, binuksan ni Talia ang audio system, gamit ang O-mode para kumonekta sa isang silver na iPod, at isang matandang kanta ni Sarah Chen, Dream the Awakening, ang malambing na tunog sa kotse. Hindi nagkusa si Talia na kausapin muli si Justin, at inisip ang sarili niyang negosyo habang nagmamaneho. Pagkarating ng sasakyan sa highway, nagulat si Justin nang malaman na ang iPod ni Talia ay puno ng mga klasikal na lumang kanta, kabilang ang Rolling Stones, Beatles at iba pang old-school western works. "Mukhang nag-e-enjoy ka sa nostalgia." Medyo naantig si Justin, ang batang babae sa lungsod ay mayroon ding panig na tulad nito. Inilibot ni Talia ang kanyang mga mata kay Justin, ang mga bagong bagay ay madaling makalimutan, ang mga bagay na hindi madaling kalimutan ay ang mga bagay na dapat pag-isipang mabuti. Pagkasabi nito, huminto siya sandali, pagkatapos ay sinabi, "Ang isang bulgar na taong tulad mo ay hindi maiintindihan ang ganoong bagay." "Naiintindihan ko."
Seryosong sagot ni Justin, 2 taon na ang nakalilipas, naramdaman kong napakaganda ni Jessica Alba ng Hollywood, at sexy siya. Ngunit pagkatapos niyang mabuntis, naramdaman ko na ang mga pangarap ng nakaraan ay naging mas masarap. Halos magsuka ng dugo si Talia sa buong manibela. Kung hindi lang dahil kailangan niyang tumapak sa accelerator, gusto na niyang sipain ang walang hiyang lalaking ito. Ang natitirang bahagi ng paglalakbay ay awkwardly tahimik, naroon lamang ang English rock and roll at ang nakaka-relax na beat nito. Nang huminto ang sasakyan, sa wakas ay nagsalita si Talia, "Dumating na kami, lumabas ka na." Si Justin ay natatarantang tumingin sa labas ng bintana, at naghinala na maaaring mali siya sa isang bagay, hindi niya maiwasang ituro ang signboard na iyon na may mga neon light na nagtatanong, "Sigurado ka bang kumakain tayo sa lugar na iyon? Bawal ba ako?" Tanong ni Talia na may masamang ekspresyon. Umiling si Justin, "Curious lang ako kung bakit ka kakain sa ganitong lugar. Akala ko dadalhin mo ako sa ilang classy restaurant, at kumain ng western o French na pagkain o kung ano paman, na angkop sa iyong katayuan. Gusto ko lang kumain sa mga food stalls, gusto ko pang ang kumain ng street food. Sa kasamaang palad, mali ang hula mo." Pinandilatan ni Talia si Justin, "Lumabas ka. Food stall. Sige." Walang pakialam si Justin basta may magsesettle ng bill para sa kanya, dahil hindi siya nagdala ng wallet. Sa tabi ng ilog sa mga suburb ng Stonegate City, ang negosyo ng food stall ay napakaunlad tulad ng isang mahabang dragon, hindi makikita ang dulo nito sa isang sulyap. Ang maraming kulay ng mga tolda ay suportado gamit ang kawayan o metal na mga poste, at may iba't ibang laki. Dahil sa makikinang na mga kulay ng neon lamp, lumilitaw na maliwanag at malinaw ang mga karatula ng mga food stall. Ang kalye ay may walang katapusang daloy ng mga taong naglalakad, ngunit ang ikinagulat ni Justin ay, karamihan sa kanila ay mga white-collar worker ng Stonegate City Center. Marami sa kanila ang nakasuot ng western suit dito, may mga takot din sa init at nakasabit ang mga korbata sa kamay, nagchichikahan sa mga lansangan habang naglalakad. Bahagyang napawi ng hangin ng ilog ang init sa mga oras na ito, kaya hindi naman ganoon kahirap, pinaganda rin nito ang kalidad ng hangin sa lugar. Gayunpaman, ang amoy ng pagkaing dagat, prutas at gulay ay nagbigay pa rin sa lugar na ito ng natatanging amoy ng lupa. Marahil ito rin ang kailangan ng mga taong ito mula sa lungsod. Ngunit gaano man ito kabala, si Talia, na naglalakad sa gitna nila sa kanyang itim na cotton dress ay nanatiling maganda gaya ng dati. Kung hindi niya imulat ng husto ang kanyang mga mata at pamuna sa isang tao, si Talia ay talagang kaakit-akit, magandang babae. Siya ay marangal at matikas, mabilis na lumakad, may payat na baywang, at may magandang puwitan na halatang pumukaw sa panaginip. Sa paglalakad kasama ang isang babae na ganoon, madaling nakatanggap si Justin ng maraming titig ng paninibugho mula sa ibang mga lalaki. "Madalas ka bang bumibisita dito?" Casual na tanong ni Justin. Hindi niya alam na may ganito palang lugar sa Stonegate City, bagong sariwa ito at curious siyang tumingin sa paligid. Tumango si Talia, "Dati akong regular, ngunit matagal na akong hindi pumupunta rito. Napakarami nila, saan tayo pupunta?" Napagtanto ni Justin na napakaraming kwadro ng pagkain hanggang sa puntong maaari itong mahilo. Bagamat magkamukha sila, may nakikitang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga pamantayan pagdating sa pagluluto. Sinulyapan siya ni Talia, at sinabing, "Sumunod ka lang sa akin." Hindi na nagtanong pa si Justin, napagtanto niyang naging mas tahimik si Talia pagkarating nila sa lugar na ito. It wasn't her usual kind of silence, parang may kung anong gumugulo sa isip niya, parang may naaalala. Pagkatapos maglakad ng humigit kumulang 8 minuto, sa pangunguna ni Talia, pumasok si Justin sa isang stall na may pangalang, Mukbang Food Stall, na halatang isang food stall na naghahain ng Sichuan cuisine. Sa tindahan, napansin ng isang medyo chubby na babae na may kulay abo na buhok si Talia, at ipinakita ang isang masayang ekspresyon habang naglalakad siya papunta sa kanya, ni Z, "Matagal ka nang hindi pumupunta, na-miss kita ng sobra." Ang pagdaragdag ng Z sa huling bahagi ng pangalan ng isang tao ay isang termino ng pagmamahal.
Nagpakita rin si Talia ng isang mainit at taos-pusong ngiti, lumapit sa ginang at niyakap ito, wala man lang siyang pakialam na baka madumihan ng mantika at mantika ang damit ng ginang. Sis Helena, naging abala ako kani-kanina lang, at pinapakain ko ang kaibigan ko ngayon, kaya pumunta ako dito para hanapin ka. Hinawakan ni Talia ang kamay ni Sis Helena habang nakangiti ito at sinabi. Sumulyap si Sis Helena kay Justin na nakatayo sa likod ni Talia na may kakaibang ngiti, na parang may naiintindihan siya, girl, boyfriend mo ito, tama ba? Anong pagpapakain sa kaibigan mo, hindi mo man lang sinabi sa akin, Sis Helena, na nakahanap ka na ng boyfriend. Namula si Talia, at nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamay, hindi yan Sis Helena, asawa siya ng matalik kong kaibigan, at kasamahan ko rin siya. Ngayon ay may tinulungan siya sa akin, kaya naman pinapakain ko siya. Kaya nga ang nangyari. Si Sis Helena ay may panghihinayang ngumiti, pagkatapos ay binati, kaibigan ni Nizim mangyaring huwag maging magalang, maupo ka. First time mo dito? Ipagluluto ka ni Sis ng masasarap na pagkain, walang bayad. Nagpasalamat si Justin sa kanya, at pagkatapos nilang makakita ng bakanteng mesa at maupo, nagsilbi si Sis Helena ng tsaa, pagkatapos ay bumalik sa trabaho sa kitchenette. Kilalang kilala mo ang amo, kamag-anak mo ba siya? Curious na tanong ni Justin. Uminom si Talia ng isang tasa ng tsaa, pinunasan ng butil ng pawis sa kanyang noo, at sumagot, pareho tayo sa iisang nayon. Ilang taon na ang nakalipas, noong una akong dumating sa Stonegate City hindi ako pamilyar sa lugar na ito, at tinulungan niya ako ng husto. Mabait siyang tao. Kaya ikaw ay taga Sichuan. Nagulat si Justin, dati sa ospital, sinabi mo nakakilala mo si Marian sa loob ng maraming taon. Hindi ba't nangangahulugan iyon na ikaw ay nagpunta sa Stonegate City ng mag-isa noong ikaw ay 13 o 14 na taong gulang? Ano, kakaiba ba iyon? Sumagot si Talia ng isang tanong. Umiling si Justin, napahanga lang ako, para sa isang 13 o 14 taong gulang na batang babae na pumunta sa isang malaking lungsod na ganito ng mag-isa, ngunit kahit papaano ay nakamit ang ganoong posisyon sa loob ng ilang taon. Pero bakit pinayagan ka ng mga magulang mo na pumunta dito mag-isa? Nagdilim ang mukha ni Talia, mahina niyang sinabi, ang aking bayan ay nasa kabundukan, dukha doon, sa buong taon ay umaasa kami sa ilang 10 bahagi ng 1 ektarya upang mabuhay. Namatay ang tatay ko dahil sa sakit noong 13 ako, noong namatay siya hindi ko man lang alam kung anong sakit ang ikinamatay niya. Nahirapan ang aking ina sa pagpapalaki sa akin, kaya nag-asawa siyang muli sa ibang lalaki sa nayon. Nahirapan si Justin na maghanap ng sasabihin, hindi niya inaasahan na sa likod ng maliwanag at magandang Talia ay isang madilim na nakaraan. Hindi ka sumasang-ayon sa muling pagpapakasal ng iyong ina, kaya umalis ka ng mag-isa sa nayon. Pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan, nagtanong si Justin. Hindi. Inilayo ni Talia ang kanyang ulo, at pinunasan ng kanyang kamay ang gilid ng kanyang mga mata. She said, anyways, I have my reasons for leaving that place. Tsaka walang junior high school, at halatang walang university ang lugar na iyon. Ayokong sayangin ang buong buhay ko doon. Napansin ni Justin na namula ang mga mata ni Talia, at alam niyang hindi niya gustong isipin ang mga bagay na iyon. Kaya hindi na niya itinuloy ang mga tanong tungkol sa paksang iyon, at nagtanong, para dalhin mo ako rito para kumain, hindi naman pwedeng gunitain ang iyong bayan, di ba? Inilibot ni Talia ang kanyang mga mata kay Justin, medyo masarap ang mga pagkaing niluluto ni Sis Helena. Bagamat ang pagdadala ko sa iyo dito ay para makita ko rin siya, ito rin ay para magpasalamat sa pagligtas mo sa akin ngayon. Ginawa ko lang ang dapat sa inyong dalawa, ang isa ay asawa ko at ang isa ay ang aking superior, hinding-hindi kita maiiwan kapag nasa panganib ka. Matapat na sinabi ni Justin. Kung dapat kang mag-ipon ay problema mo, habang ang pagpapasalamat sa iyo ay problema ko. Tungkol naman kay Marian, kawawa na siya sa pagiging asawa mo, kaya hindi na niya kailangang magpasalamat sa iyo ng pagkain na tulad ko. Sumagot si Talia na parang totoo lang. Hoy, paano ka magiging ganito, anong ibig mong sabihin sa pagiging asawa ko?
Malungkot na sinabi ni Justin, nakakatakot ba ang pagpapakasal sa akin? Ibinigay ko na ang aking buhay sa linya para iligtas siya, isang marangal na asawa. Sinabi ni Talia, ang iligtas mo siya ay isang bagay na dapat mong gawin, at ito ay ibang-iba sa kung karapat-dapat ka sa kanya o hindi. Maliban sa paglalaro at pag-arte na parang rogue, ano pa ang karaniwan mong ginagawa? Wala kang motivation, ambisyon at higit pa kaya wala kang magandang katangian. Ang pagtatapos sa Harvard at pag-alam sa napakaraming wikang banyaga ay walang kabuluhan. Sa mundong ito, hindi ang mga walang kakayahan ang kaiyahiya, ang mga halatang may kakayahan ngunit hindi nagsisikap. Si Justin ay ganap na natigilan sa pagsusuri na ito, at halos kumbinsido na siya ay masyadong kaiyahiya. Hindi kataka-taka na ang babaeng ito ay maaaring maging pinuno ng PR, ang galing niyang magsalita. 73. Ano? Hindi makapagsalita. Napagtanto mo ba kung gaano kakahirap? Nagtanong si Talia. Hindi ako makikipagtalo sa iyo tungkol dito, maaari mong isipin kung ano ang gusto mo. At saka, hindi ito kasal na gusto ko, may mga bagay na hindi maipaliwanag sa ilang salita. Tumawa si Justin nang walang pakialam. Agad na nagalit si Talia, sinasabi ko lang sa iyo ang lahat ng ito dahil gusto kong tulungan kang ma-promote. Halatang hindi ka tanga, at mas matalino ka pa sa karamihan ng mga tao, makikita ito sa katotohanan na napakaraming wikang banyaga ang iyong naiintindihan. Ngunit bakit hindi ka makapagtrabaho ng husto para sa iyong karera, at magsikap na gumanap tulad ng ibang mga lalaki sa lugar ng trabaho? Gusto mo bang mabuhay sa isang babae sa buong buhay mo? Kahit kunin ka lang ni Marian bilang panangga para makita ng ibang lalaki, maya-maya darating ang araw na hindi ka na niya kailangan, ano ang gagawin mo? Masarap din ang mabuhay sa isang babae. Kontentong tumango si Justin, sa ngayon, hindi ba ako ang nagmamaneho ng kotse ng asawa ko, nakatira sa bahay ng asawa ko? Sa tingin ko, maganda ang buhay ko. Kung balang araw ay hindi na niya talaga ako kailangan sa tabi niya, maaari na lang akong bumalik sa pagtitinda ng tuhog ng karne ng tupa. Ikaw. Napuno ng galit si Talia ngunit walang paraan para palabasin ito. Siya ay nag-alok ng tame time at taos-pusong payo para sa kanyang sariling kapakanan, gayunpaman, tila hindi siya nagbigay ng pakialam. Pagkaraan lamang ng ilang malalim na paghinga ay napawi ni Talia ang tensyon sa kanyang dibdib, ngunit habang nakikita niya ang mukha ng taong nasa harapan niya ay lalo siyang naasar. Kaya naman, tinawag niya si Sis Helena, Sis Helena, magdala ng 2 bote ng tuyong alak, ang uri ng mataas na alkohol. Nagluluto si Sis Helena, at nakangiting pumayag pagkatapos niyang marinig si Talia. Puting alak. Hindi naman pwedeng kaulyang wine, di ba? Hindi pa rin pamilyar si Justin sa mga lokal na inumin. Oo, kung hindi ako umiinom ay mamamatay ako sa iyo, buhong ka. Pinandilatan ni Talia si Justin. Tila alam ni Sis Helena na maaaring kumain si Talia ng maanghang na pagkain, at maaaring uminom. Kaya't kapag inihain niya ang mga ulam, hindi mahalaga kung ito ay seafood o gulay, lahat ay binuhusan ng napakaraming langis ng sili. Tungkol naman sa 2 bote ng alak na walang label, sa isang tingin ay kitang-kita na ito ay murang ngunit malakas na puting alak. Kaya mo bang hawakan ang iyong alak? Nagbukas ng bote si Talia, at lumingon para tanungin si Justin. Medyo nahihilo si Justin nang subukan niyang sumangot sa bote, habang sa ibang bansa ay umiinom siya ng maraming western liquor, at madalas umiinom ng alak. Ngunit ang isang nakakapasong malakas na alak na tulad nito na may mataas na konsentrasyon ay isang bagay na bihira niyang makontak. Nang makita ang ekspresyon ni Talia na ang babaeng ito ay mahusay sa pag-inom, hindi niya maiwasang mapangiti habang sinagot ang, inom ako ng mas kaunti, hindi ako sanay sa ganito. Napaka-unmanly. Ngumisi si Talia habang nagbubuhos ng kaunti sa shot glass ni Justin. Kinailangan ni Sis Helena na alagaan ang iba pa niyang mga customer, kaya pagkatapos makipagdaldalan kay Talia saglit, pumunta siya sa ibang lugar para gawin ang kanyang negosyo. Iniwan ang 2 na nakaupo sa sulok ng food stall, kumakain ng maanghang na Sichuan cuisine, at umiinom ng alak na may mataas na alcohol content.
Pagsapit ng gabi, ang mga ilaw sa kalye sa tabi ng ilog ay lumiliko na walang katapusan. Ang baligtad na refleksyon ng maliwanag na puting buwan na nakasabit sa langit ay sumikat sa ilog, pinalamutian ng hindi mabilang na mga bituin at umaalingaw-ngaw mula sa paggalaw ng tubig, na para bang ang Milky Way ay bumaba sa mortal na lupa. Umihip ang malamig na hangin kasabay ng sipol na hindi nakakatainga. Kinain ni Justin ang mga pagkain at humigop sa nakakapaso na alak, at unti-unting naramdaman na ang paligid ay puno ng init, na ang kanyang isip ay lubos na nakaka-relax, na naging dahilan upang siya ay medyo nabighani. Hindi ba ito ang buhay na inaasam niya? May alak, may karne, at lahat ng uri ng tao na dumadaan sa kanyang paligid. Nararamdaman niya ang ihip ng hangin, ang pag-ugoy ng mga puno, ang ingay ng ilog na umaagos, at ang ingay ng mga insekto. Ang lahat ng ito ay tila napakaganda, at nagkakahalaga ng paghihintay. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik si Justin sa kanyang katinoan. Nang muli siyang tumingin kay Talia, natigilan siya. Nakainom na si Talia ng isang buong bote ng puting alak, ito ay hindi bababa sa kalahating litro, at ang kanyang malambot na mukha ay namula sa alak. Ang kanyang katanji tanging makinis na balat ay tila malarosas at kaakit-akit sa ilalim ng mga ilaw. Kasing linaw ng tubig sa bukal ang mga mata ng babae, habang tahimik na nakatitig sa mga pinggan na nasa mesa, ngunit hindi niya ginagalaw ang kanyang chopsticks, hawak-hawak niya ang shot glass sa kanyang kamay na parang tulala. Tama na ito, ganito ka ba lagi umiinom? Nadama ni Justin na para sa isang babae, ang pag-inom ng kalahating litro ng mataas na puro puting alak ay marami. Mukhang medyo mahina, sumulyap si Talia kay Justin at halatang medyo lasing. Umiling siya, at sa malabong boses ay sinabi niya, noong nakaraan ay walang sino mang makakasama sa akin dito, hindi ako makakainom ng ganito ng mag-isa. Wala ka bang mga kaibigan? Curious na tanong ni Justin. Tumawa si Talia na parang namumulaklak na soft flower, sa ating mga kaibigan mula sa Yellow International's PR department, sino sa kanila ang sa tingin mo ang gustong pumunta sa isang maruming food stall para kumain? Si Justin ay hindi nakaimik, totoo na sa kasalukuyang katayuan ni Talia, nang hindi man lang isinasaalang-alang kung ang mga taong nakikipagkaibigan sa kanya ay tunay na kaibigan niya, sa bilog na iyon, sino ang pupunta sa isang maingay na lugar na tulad nito upang kumain ng walang dahilan. Iisipin na lang nila na ang pagpunta sa isang lugar na ganito ay magpapababa ng kanilang katayuan sa lipunan, at magwawala. Ibig sabihin, karangalan ko na ako ang unang taong sasamahan ka sa pagkain dito. Mapanuksong sinabi ni Justin. At pati na rin ang unang lalaking tinanong ko. Matalino at mapanlinlang na sinabi ni Talia, kapag inimbitahan ako ng ibang lalaki para kumain, hindi ko man lang sila ini-entertain, alam mo. Buti na lang, food stall ito, kung sa ibang lugar iyon at nahuli kami, magiging public enemy ako ng mga tao. Sabi ni Justin. Ang galing 'di ba? Sa tingin ko, mas masarap ang pagkain dito kaysa sa mga 5-star hotel. Ngumisi si Talia, tila masaya siya. Tumango si Justin, bagamat medyo maanghang, ang mga pagkain dito ay may mas buhay, ito ay isang bagay na gusto rin niya. Habang nag-uusap ang dalawa, nag-vibrate ang telepono ni Talia na nakapatong sa mesa. Magiliw na kinuha ni Talia ang telepono upang tingnan kung sino ang tumawag, at huminto sandali. Pagkatapos ay sinagot niya ang tawag. Mom? Yep. I got it. I will. Okay? Alagaan mong mabuti ang iyong kalusugan. Pagkatapos ibaba ang tawag na may tahimik na ekspresyon, inilagay ni Talia ang kanyang telepono sa isang tabi, kinuha ang shot glass, at tinapos ang natitira dito. Nasaksihan ni Justin ang lahat, at naguguluhan na nagtanong, tumawag ang iyong ina. Tumingin sa kanya si Talia at tumango, hindi mo ba narinig? Mayroon bang ilang mahalagang bagay? Hindi. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi. Mukhang bad mood ka. Nakakainis ka talaga. Naiinip na naksimangot si Talia habang nagsasalita. Awkward na ngumiti si Justin, busog na ako, ikaw. Kung gayon ay umalis na tayo. Hindi nagpatuloy si Talia, kinuha niya ang kanyang mga personal na gamit at umalis sa kanyang upuan.
Bagamat paulit-ulit na tumanggi si Sis Helena, nagbayad pa rin si Talia, at nagpuno pa ng ilang daang dolyar para kay Sis Helena. Para daw sa mga anak ni Sis Helena. Tila naunawaan ni Sis Helena ang malupit na ugali ni Talia, at dahil hindi niya kayang patuloy na bumaba ng tuluyan, matatanggap na lamang niya ito. Nang maglakad ang dalawa pabalik sa paradahan ng sasakyan, si Talia ay medyo abala, at tahimik na naglakad pasulong. Nang makarating sila sa kotse, ang nakapalibot na cobblestone ay lumitaw na maluwang at nasa ilalim pa rin ng madilim na mga ilaw sa kalye. Biglang tumalikod si Talia, ang mapupungay niyang mga mata ay nakatitig kay Justin. Sa ilalim ng mga ilaw sa gabi, ang kanyang magandang mukha ay mukhang mas pagod. Anong mali? Naramdaman ni Justin na may nangyayari kay Talia, ngunit hindi niya mahulaan kung ano ang iniisip ng isang babae, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang manahimik sa kanya. Pwede ba kitang yakapin? Ano? Sinagot ni Talia si Justin nang bukas ang mga braso at yakap. Hindi ito tinanggihan o iniwasan ni Justin, nang ang malamig at makinis na mga braso ni Talia ay pumulupot sa kanyang leeg, isang matamis na amoy ng katawan ang pumasok sa kanyang ilong kasama ang amoy ng alak. Habang nasa ibaba ng kanyang dibdib, malinaw na nararamdaman ni Justin ang pares ng malalaking bilog na bukol ni Talia, na babaluktot ngunit malambot. Saglit na nag-aalangan, bumantong hininga si Justin, nakikiramay na ibinuka ang kanyang mga braso, at hinawakan sa likod ang jade ni Talia, marahang hinaplos ito. Sa gabing ito ang dalawa ay parang magkasintahan, magkayakap sa isang ilang na lugar, nagsasaya sa kanilang oras na magkasama na mahirap makuha. Sa totoo lang, maaari mong sabihin sa akin kung may mali, marahil maaari kitang tulungan, tulad ng ginawa ko noong araw. Ungol ni Justin. Ibinaw ni Talia ang kanyang mukha sa dibdib ni Justin, hinaplos ito ng kaunti, at walang alinlangang sumagot, huwag kang magsalita ng kahit ano, huwag kang magtanong ng kahit ano, hayaan mo lang akong yakapin sandali, sandali ay sapat na. Sa pagkatulala, tila nagtagal ang yakap na ito, ngunit nang maghiwalay ang dalawa, pakiramdam nila ay ilang sandali lang ang lumipas. Hinaplos ni Talia ang kanyang buhok, medyo namumula ang mukha habang nahihiyang tumingin kay Justin, salamat, bumalik tayo. Para sa isang dilag na may akap ang kanyang sarili, itinuturing kong isang pagpapala iyon. Alam kong wala kang iniisip na ganyan. Hindi alam kung sinadya ba iyon habang nakatingin si Talia sa ilalim ni Justin, maliban na lang kung wala kang kakayahang iyon. Nanlamig ang mukha ni Justin. Sa mga araw na ito, mahirap subukan na maging malinis at tapat na lalaki, masyadong makulit ang babaeng ito, pinapansin pa niya ang anumang pagbabago sa aking katawan. Pagkatapos bumalik sa Yellow International sakay ng kotse ni Talia, nagpaalam si Justin sa kanya, pagkatapos ay nagmamadaling nagmaneho pabalik sa ospital. Bagamat sinabi ni Maria na lubusan na siyang sumuko sa kanyang ama, si Kevin, kailangan pa rin niyang ipaalam sa kanya na si Kevin ay nabaliw. Pasado 10:00 na ng gabi nang makarating siya sa ospital. Maliban sa mga nurse na naka-duty, halos walang ibang nakikita. Nang umakyat siya sa pintuan ng ward ni Marian, napansin niyang bukas pa rin ang mga ilaw, at naisip niyang gising pa si Marian. Pagbukas niya ng pinto, napagtanto niyang mali ang hula niya. Nakabukas ang table lamp sa bedside table, ngunit si Marian na nakahiga sa kama ay mahimbing na natutulog ng patagilid sa unan, sa kanyang mga kamay ay isang libro tungkol sa ekonomiya ng merkado. Sa kanyang itaas na katawan ay nagsuot siya ng isang pares ng maluwag na asul na pijama na may puting linya, at ang kanyang magulo na buhok ay nakatikip sa kalahati ng kanyang mukha, na nagpapakita ng isang maselang bahagi sa kanya na hindi makikita sa mga ordinaryong panahon. Mahirap isipin na ang isang binibini na tulad nito ay ang CEO ng isang kilalang kumpanya, sa kanyang manipis at mahinang balikat ay pinasan niya ang pasanin ng libu-libong empleyado sa buong mundo. Nang maisip niya ito, hinangaan ni Justin ang sarili niyang asawa. Sa pakiramdam na medyo malamig ang aircon sa kwarto, napansin ni Justin na si Marian ay nakatulog habang nagbabasa ng libro, ang itaas na bahagi ng kanyang katawan ay wala sa kumot, at hindi niya maiwasang mag-alala na baka sipon siya.
Saglit na nag-isip, palihim siyang lumakad papunta sa gilid ng kama, mahinahong inalalayan ang ulo ni Marian, inalis ang unan sa likod, pagkatapos ay hinayaan niyang sumandal ang ulo ni Marian sa unan sa ibaba. Kasunod nito, dahan-dahan niyang hinaila ang kumot pataas hanggang sa matakpan nito ang mga balikat ni Marian, pagkatapos ay maingat na inilagay ito sa mga gilid ng kama, tinitiyak na walang malamig na hangin na pumapasok. Sa sandaling ito, inaantok na binuksan ng natutulog na si Marian ang kanyang mga mata, at tumingin kay Justin na may kaunting pagkalito. Sa kabila ng tahimik lang nitong pagtitig sa kanya, ramdam ni Justin ang lalim at kailanawan sa loob ng pares ng mga mata na iyon, at hindi niya maiwasang mapatingin sa likod. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.